Si Yasha ay isang tauna na bayani na ang paghihiganti laban sa Panginoon ng Demonyo ay nagbago nang malaman niyang isa itong elite busty body. Gamit ang kapangyarihan ng kanyang malalaking melon na kumbinsi niya itong sumama sa kanya bilang kapalit ng pagpalakpak sa kanya. Nagsimula ang lahat isang gabi nang sumugod si Yasha sa kastilyo ng demonyo na buong balak na itap ang demonyong Panginoon, ngunit napahinto siya nang makita niya na ang isang S-tier na body na nagngangalang Mao na bumati sa kanya sa pamamagitan ng pag-awit ng mga naglalakihang pagawaan ng gata sa kanyang mukha. Nang ipakilala niya ang kanyang sarili bilang hari ng demonyo, ipinagtanggol niya na hindi posibleng maging babae ang Panginoon ng demonyo dahilan upang ipaliwanag niya na isa lamang itong tradisyonal na titulo sa kanilang angkan na walang kinalaman sa iniimpake nila sa ilalim. Upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, sinubukan niyang ipakita sa kanya ang isang taluktok na nasa pagitan ng kanyang mga melon, ngunit ito ay naging sanhi ng pagkasira ng utak ng birhen na bayani habang lumalayo ito sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula siyang magyap tungkol sa kung paano niya tatapusin siya para sa kapakanan ng sangkatauhan, ngunit hinagis niya ang isang curveball sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na maging kanyang personal na pag-ibig na tuta. Agad na tinanggihan ni Yasha ang kanyang alok at nagsimulang ilabas ang lahat ng iba't ibang nayon kung saan dinala ng mga demonyo ang kapahamakan bago sinabing hindi niya ito patatawarin. Gayunpaman nangatuwiran si Mao na ang mga tao ay kasing masama dahil nakapatay din sila ng mga demonyo, at pagkatapos ay nagpatuloy na sabihin kay Yasha na mahal niya siya. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang scroll na mayroong lahat ng mga pakinabang ng digmaan, ngunit hindi interesado si Yasha na basahin ito dahil sa pakiramdam niya na ang mga digmaan ay walang mga pakinabang. Nang basahin ni Yasha ang balumbon, natigilan siya sa mga nilalaman nito dahilan upang ipaliwanag ni Mao na binago ng digmaan ang mga tao at mga demonyo. Pagkatapos ay sinabi ni Yasha kay Mao na isuko ang sarili, ngunit sumagot siya na hindi nila maaaring tapusin ang digmaan sa sandaling ito. Samantala tinanong ng prinsipe ng Winter Kingdom ang kanyang ama kung ito ba ang tamang hakbang na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga demonyo, at ipinaliwanag ng hari na kailangan ito dahil ang malaking pondo na kanilang natatanggap ay dahil sa mga pagsisikap sa digmaan. Sa kalaunan ay dinala ni Mao si Yasha sa hapagkainan kung saan inabutan niya ito ng isang mahiwagang lampara na naghatid sa kanila sa kanyang mga alaala. Doon ay ipinaliwanag niya na ang pagwawakas ng digmaan ay mag-iiwan ng maraming tao na walang trabaho o patay, at kapag bumalik sila sa totoong mundo, ipinaliwanag niya na kung ang mga demonyo ay mananalo sa digmaan, sila ay magtatatag ng mga kolonya, kukuha ng mga alipin mula sa mundo ng mga tao, at pagkatapos ay makipaglaban sa kanilang sarili para sa kanila. Nang sabihin ni Yasha na hindi ito mangyayari, sinabi niya na gagawin din ng mga tao ang parehong kung sila ay mananalo din sa digmaan. Sinubukan niyang makipagtalo na hinding-hindi iyon gagawin ng mga tao, ngunit sumagot siya na maraming mundo ang bumagsak sa ganoong paraan bago gamitin ang lampara upang dalhin sila sa isang ilog sa kanyang mga panaginip, kung saan sinabi niya sa kanya na lagi niyang pinangarap na makakita ng mundo sa kabila ng digmaan. Nang bumalik sila sa normal na mundo, hiniling niya kay Yasha na sumama sa kanya upang maisakatuparan ang pangitaing iyon, ngunit tinanggihan niya muli ang kanyang alok. Gayunpaman nag-alok siya na maging permanenteng kaibigan niya sa kwarto na naging sanhi ng labis na pagkapagod ng kanyang birhen na utak, habang ipinaliwanag niya na ang kanilang pagsasama ay magdudulot ng pag-asa sa buong mundo. Ibinunyag niya na kailangan nilang mabahira ng dugo ng maraming kamay ang kanilang mga kamay sa kanilang paglalakbay na magkasama, at kalaunan ay nabuo ni Yasha ang kontrata sa kanya. Pagkatapos tinanong ni Yasha kung ano ang susunod para sa kanila, at iminungkahi niyang lutisin nila ang problema sa pagkain bago itanong kung gusto ba talaga nitong sumama sa kanya. Ang energetic na sagot ni Yasha ay natuwa sa kanya, kaya niyakap niya ito at aksidenteng nataman ang lampara na naging dahilan upang ipakita nito ang kanyang pantasya, kung saan siya ay gumagawa ng mga pribadong yoga session gamit ang isang manika na bersyon ng Yasha. Nang matapos ang pantasya, ginulat ni Mao si Yasha sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang mga peking sungay, at hinawakan niya ang kamay nito ng opisyal nilang sinimulan ang kanilang paglalakbay ng magkasama. Maya-maya mahiwagang nag-teleport sina Mao at Yasha sa isang sagradong lugar, ngunit ang panahon ay masyadong manyeb doon kaya nag-teleport muli sila at nakarating sa kalapit na nayon. Doon ay tinanong ni Yasha si Mao kung mas gusto niya ang isang mas malaking bansa para sa kanyang plano, at sumagot siya na walang makikinig sa kanila sa isang maunlad na county. Sinabi niya na ang lugar na kanilang kinaroroonan ay isang pangunahing halimbawa ng isang nayon sa hangganan na ginawa itong perpektong lugar upang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan sa panahon ng kanilang eksperimento, at ipinahayag na ang isa sa kanyang mga tao ay naghihintay na sa kanilang pagdating sa maliit na bahay na inihanda niya para sa kanila. Noon lang ay narinig nila ang isang kasambahay na nagngangalang Chu na tinatawag ang pangalan ni Mao, at sinundan nila siya sa isang mansyon kung saan binalaan siya ni Mao na huwag nang tawagin muli ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay ipinakilala ni Mao si Chu kay Yasha bilang kanyang punong kasambahay, at ipinahayag ni Chu kung gaano siya kasaya sa balita ng pagkakaisa ni Mao at Yasha.
Sinubukan nilang pagtalunan na ito ay hindi kasal at sa halip ay isang kontrata lamang na sumusumpa sa pagmamay-ari ng isa't isa tulad ng Pokemon, ngunit sinabi ni Chu na ito ay parehong bagay sa kasal. Sa loob ng mansyon ipinaliwanag ni Mao kay Yasha na si Cha ay mula sa kanyang angkan at idinagdag na siya ay isang master ng paraan ng dalaga. Ibinunyag din niya na siya ay nasa tabi niya mula pa noong kanyang mga unang taon at idinagdag na siya ay tinawag pa na mag-utos sa mga hukbo ng demonyo. Nang pumasok si Chu sa silid sinabi niya kay Mao na ipinaalam niya sa matanda sa nayon at sa iba pa nilang kasamahan na pupunta siya sa bansang iyon para sa layuning magsagawa ng pananaliksik at upang sanayin ang mga lokal na tao sa mga bagong pamamaraan ng agrikultura. Nang gabing iyon tinulungan ni Cha si Mao sa paghahanda sa gabi at inutusan siya ni Mao na magpakalat ng tsismis na nagpapagaling siya sa kanyang kastilyo mula sa mga pinsalang natamo niya sa isang mainit na labanan laban kay Yasha. Sinabi niya na ang tsismis ay bibilhin sila ng 1 taon o higit pa, ngunit ipinapalagay din na ang mga buwiter na nakatago sa loob ng kanyang hukbo ay ipagpalagay na ito ay isang tukana at mananatiling maingat sa kanila. Pagkatapos ay nagpasya siyang humanap ng bago sa loob ng taon at nang tanungin ni Cho kung bakit kailangan niyang gawin iyon, sinabi niya na iyon ay dahil magagalit sa kanya ang kanyang may-ari kung hindi niya gagawin iyon. Kinaumagahan silang tatlo ay sabay na naglakad sa bukid at ipinaliwanag ni Mao kay Yasha na nilayon niyang gumamit ng 4 na yugto ng pag-ikot ng pananim sa lupa. Sinabi niya na ang pag-ikot ay ilalapat sa bawat plot sa isang 4 na taong cycle. Ipinaliwanag ni Mao na ang pamamaraan ay mananatiling ginagamit ang mga bukid nang hindi nauubos ang mga ito at ang kasaganaan ng pagkain para sa mga alagang hayop ay mangangahulugan din ng mas maraming karne para sa mga tao. Habang naglalakad sila sa kalye, binati ni Mao ang isang grupo ng mga magsasaka at itinuro na ang pinakamahalagang bagay na magagawa nila sa nayong iyon ay alisin ang taggutom. Nang gabing iyon nagulat si Cha sa pagiging matigas ang ulo ng matanda sa nayon at sinabi ni Mao na kailangan muna nilang turuan ang mga tao sa nayon upang maiwasan ang lahat ng kanilang mga plano na masira. Sa mansyon hiniling ni Mao si Yasha na maupo sa tabi niya at nang umupo ito itinuro niya na ang bayani ay may napakaraming katangian na hinangaan niya kabilang ang katotohanang wala itong takot sa kanya. Sinabi ni Yasha na ito ay dahil siya ay mas mahina kaysa kay Sakura at ipinaalala niya sa kanya na siya ang Panginoon ng demonyo bago sabihin na mayroong isang maselang isyo na nais niyang ipaliwanag upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nang tanungin ni Yasha kung ano ito, sinabi niya ang katotohanan na wala silang gagawin bago ang hapunan at pagkatapos ay nagsalita tungkol sa isang sinaunang pamamaraan kung saan ang mga mandirigma ay nagpahinga sa isa't isa. Nang tanungin niya kung ano ang kanyang nililigawan, sinabi niya na gusto niyang basahin niya ito sa kanyang kondangan at sinamantala niya kaagad ang pagkakataon tulad ng gagawin ng sinumang birhen. Habang nakahiga siya, sinabi niyang malambot ang buhok niya at sinagot niya na masarap daw ang kanyang kondangan. Sa isang mukha na mas mapula kaysa sa isang kamatis, binanggit niya ang kanyang naunang pangako na hayaan siyang gawin ang gusto niya at pagkatapos ay inilapit ang kanyang mukha sa kanya. Bago sila makapag-lock ng mga labi, isang kabayo ang nagsimulang mag-ingay kaya't si Yasha ay nagmamadaling lumabas upang tingnan ang mga kwadra. Pagdating nila doon, pinatahimik ni Yasha ang mga kabayo at may nakita silang 2 babaeng may punit-punit na damit sa isang sulok. Inihayag ni Cha na ang mga batang babae ay nakatakas na mga alipin at nang magulat si Mao ipinaliwanag niya sa kanya na ang nayon ay sumagot sa ibang awtoridad kaysa sa sinabi ni Shi na may mga alipin sa lahat ng dako at tulad ng isang walang muwang na tulala na ngatuwiran si Yasha na hindi ito posible bago mang-aral tungkol sa kung gaano ka-barbaric ang pang-aalipan. Pagkatapos ay sinabi ni Mao na ang mga babae ay mga serf at ipinaliwanag na ang mga serf ay iba sa mga alipin dahil sila ay pinahihintulutang magkaroon ng mga ari-arian at manirahan kasama ng kanilang mga pamilya. Gayunpaman ang mga serf ay walang kalayaang umalis o pumili ng kanilang trabaho dahil sila ay nagsilbing manggagawa para sa maharlika. Nang tanungin ni Mao si Cha kung ano ang ginagawa niya sa kanila, sinabi ni Cha ang katotohanan na ang mga babae ay nakagawa ng isang malubhang krimen sa pamamagitan ng pagtakas at sinabi niyang nilayon niyang iulat ang mga ito upang sila ay mabawi. Nagtalo si Yasha na ito ay masyadong malupit, ngunit tumugon siya na ayaw niyang ipagsapalaran na lumala ang relasyon sa nayon dahil sa isang bagay na tulad niyan. Sinabi ni Mao na tama siya kaya gumawa si Cha ng hakbang upang sunggaban ang mga babae, ngunit pinigilan siya ni Mao at sinabing magagawa niya ito sa susunod na umaga. Pagkatapos ay inutusan niya si Cha na paligan sila at ilang maayos na damit na isusuot at pumayag naman si Cha. Kinagabihan ay kumain ang mga alipin at pagkatapos ay nagpasalamat ang matanda kay Mao at Yasha bago nakiusap na huwag silang isumbong kinaumagahan. Sa sandaling iyon nagpakita si Cha at tinanong sila kung nilayon ba nilang mamalomo sa kalye dahil sila ay flat broke, ngunit ang nakababatang kapatid na babae ay sumigaw sa kanya na sila ay pupunta at manirahan sa kontinente ng magkasama.
Nagpatuloy si Cho sa pagbibigay ng talumpati tungkol sa kung paano sila ay hindi makataong mga hamak para sa pagsisikap na sirain ang posisyon ng mga taong kumukupkop sa kanila at pagkatapos ay humiling sa kanila na humingi ng tawad. Ang nakatatandang kapatid na babae na si Ann ay bumangon at humingi ng tawad sa lahat ng problemang naidulot niya sa kanila bago nakiusap kay Cho na gawin silang tao. Pagkatapos ay binigyan sila ni Cho ng mga tagubilin sa tamang paraan ng kilos habang humihingi ng isang bagay at tinanong si Mao kung maaari niyang kunin sila bilang mga kasambahay. Nang pumayag si Mao nagpasalamat ang mga babae at saka niyakap ng mahigpit ang isa't isa. Kinaumagahan nagsagawa si Mao ng isang pulong ng diskarte kung saan ipinaalam niya sa mga opisyal na mahalagang magkaroon ng suportang pang-ekonomiya kahit na sa panahon ng digmaan. Pagkatapos sinabi niya kay Yasha ang tungkol sa kung paano kumilos ang mga taong nakatagpo niya tulad ng mga hayop at pagkatapos ay pumunta sila sa bahay ng nakatatanda sa nayon. Habang papunta sila roon sinabi ni Mao kay Yasha na mayroon siyang lihim na sandata upang matiyak na gagana ang kanyang plano at pagkatapos ay binuksan ang dibdib na hawak niya upang ipakita ang isang bagay na ikinagulat ni Yasha. Makalipas ang ilang araw magkasama sina Yasha at Mao sa bukid at humanga sila sa kung gaano kahusay na lumago ang mga pananim sa loob lamang ng 3 buwan. Noon lang may mga magsasaka na dumaan at nagsimulang mag-usap tungkol sa pagluluto ng mga halaman. Sinabi ni Mao na masasarapan sila bago nangakong makikisalo sa matanda sa panahon ng pag-aani. Pagkaraan ng ilang sandali umuwi sina Mao at Yasha at nang makita nila ang magkapatid na dalaga na nakikipag-bonding sa ilang mga taga-nayon sa labas ng mansyon natuwa si Mao sa katotohanang nagkakasya na ang mga babae. Sa loob ng mansyon sinabi ni Mao kay Cho na maaari na nilang simulan ang pag-aani sa araw na iyon at nang tanungin ni Cho kung mayroon silang iba pang kawili-wiling balita para sa kanya sinabi ni Mao na hindi sila nadismaya dahilan upang siya ay madismaya. Makalipas ang ilang oras nag-teleport sina Mao at Yasha sa isang kagubatan at sinabi ni Yasha na lalakarin nila ang natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay mula roon. Nang makarating sila sa malapit na bangin ibinunyag ni Yasha kay Mao na ang malaking gusali sa kanilang harapan ay isang kumbento kung saan binabantayan nila ang mga madre sa lugar na iyon at pagkatapos ng kaunting pag-uusap sinabi niyang kailangan na nilang magpatuloy dahil seryoso ang simbahan sa pagiging maagap. Habang naglalakad sila sinabi ni Mao na gumaan ang loob niya dahil masama ang pakiramdam niya kung si Yasha ay naging isang nerd sa simbahan at sinabi ni Yasha na humanga lang siya sa simbahan dahil sa katotohanan na naisip nila ang mga tao kung paano magbasa at magsulat pati na rin ang katotohanan na nagsagawa sila ng ilang komplikadong pananaliksik sa kanilang sarili doon. Sinabi niya na ang mga nasa Maharlika ay nag-iisip na ito ay isang mas mataas na kapangyarihan kaysa sa hari mismo at sinabi ni Mao na ito ay naiintindihan dahil ang lahat ng edukasyon at agham ng tao ay umaasa sa simbahan kaya naman umaasa siyang samantalahin ang kanilang kapangyarihan bilang isang organisasyon. Pagdating nila sa kumbento umalis ang isang madre para tawagan ang prayores para kausapin sila at pagkaalis niya sinabi ni Yasha kay Mao na makakaasa siyang lalaban siya sa simbahan kung mabaigo ang kanilang negosasyon ngunit sumagot si Mao na walang sino man sa kumbento ang gagawa sa kanila. Pagkatapos ay tinanong ni Yasha si Mao tungkol sa malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha kung minsan ngunit sinabi niyang hindi niya ito namalayan at nang malapit na silang maging chummy sa isa't isa isang madre ang pumasok sa silid at nagpakilala bilang isang Crimson Scholar at agricultural researcher na nakabase sa isang frontier village sa Timog. Nang magpakilala si Yasha bigla siyang nagalit at nang iangat niya ang mukha niya para tingnan siya nakilala siya ni Yasha bilang dati niyang kasama na nagngangalang Kishi. Sinimulan niya itong sigawan at ibinalita kung paano siya biglang iniwan at ang iba pa nilang pangkat sa kanilang paglalakbay upang harapin ang Panginoon ng demonyo. Ipinaliwanag ni Yasha na masama ang pakiramdam niya sa pagsali sa kanila at tumugon si Kishi sa pamamagitan ng paghampas sa mukha niya. Napaluha siya habang ipinahayag kung gaano siya nag-aalala sa kanya at pagkatapos ay sinabi niya ang katotohanan na dumaan siya kasama ang isang mainit na babae bago nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinubukan ni Yasha na magpaliwanag ngunit hindi man lang niya ito binigyan ng puwang sa paghinga kaya nag-alok si Mao na magpaliwanag sa ngalan niya. Pagkatapos ay sinabi ni Mao kay Kishi ang isang kwentong isekai na ginawa niya tungkol sa kung paano sinaktan ni Yasha ang hari ng demonyo sa panahon ng sagupaan ngunit kinailangan niyang umatras dahil sa kawan ng mga demonyo na sumalakay sa kanya. Tinapos niya ang kanyang maling kwento sa pagsasabing isinama niya si Yasha pagkatapos ng digmaan at sinasabing siya na ngayon ang kanyang personal na bodyguard. Nang marinig ito humingi ng paumanhin si Kishi sa pagkawala ng kanyang cool kanina at tinanong siya ni Yasha kung bakit siya naging pari sa kumbentong iyon. Ibinunyag niya na isang buwan matapos niyang iulat na nag-iisa siyang pumunta sa kastilyo ng hari ng demonyo nakatanggap siya ng liham na nagpabatid sa kanya na ang bayani ay gumawa ng malaking sakripisyo para patunugin ang hari ng demonyo.
Nag-alok sila ng mga gantimpala sa kanyang mga kasama ngunit tumanggi siyang kunin ang kanya dahil hindi siya okay na kumita sa pagkamatay nito kaya bumalik siya sa kumbentong iyon kung saan siya ay orihinal na kabalyero at sinubukang tumulong sa pinakamaraming tao sa abot ng kanyang makakaya. Bilang tugon sinabi ni Yasha na siya ay isang maginoo at pinayuhan siya na itigil ang pagtatangkang itago ang kanyang tunay na pagkatao na naging sanhi ng kanyang pagkapahiya. Nang tanungin niya ang tungkol sa dalawa pa nilang kasama sinabi ni Kishi na ang dati nilang kaibigan ay pumasok sa isang intelligence group sa isa sa mga bansa sa timog pagkatapos kunin ang premyong pera at natuwa si Yasha na marinig ito. Nang tanungin niya ang tungkol sa isa pa nilang kasama na si Maho na isang tunay na kurot ng sentimos sinabi ni Kishi na nagpunta siya sa kanyang sarili sa kontinente ng demonyo upang hanapin si Yasha. Nang marinig ito tumayo si Yasha mula sa kanyang upuan habang tinanong niya si Kishi kung sinubukan niyang pigilan siya at sumagot si Kishi na sinubukan niyang gawin iyon ngunit hindi siya nagtagumpay. Sinabi ni Yasha kay Kishi na hindi niya kailangang makonsensya tungkol dito dahil kasalanan niya ang lahat at pagkatapos ay tiniyak niya sa kanya na hindi bababa si Maho ng walang laban. Pagkatapos nakarating sila sa totoong negosyo ng araw na iyon at inihayag ni Mao ang kanyang lihim na sandata na lumabas na patatas na hindi pa nakita ni Kishi. Maya-maya lang ay nagpakita na ang ibang mga madre na may dalang mainit na pagkain na inorder ni Mao para sa kanya at nang matikman ito ni Kishi ay natigilan siya sa sobrang sarap nito. Ipinaliwanag ni Mao na ang mga patatas ay naging nakakalason kapag nalantad sa sikat ng araw kaya naman kailangan itong itago sa malamig na mga lugar at pagkatapos ay ipinahayag niya na ang ani para sa isang partikular na lugar ay nagbubunga ng 3 beses na mas mataas kaysa sa trigo. Natuwa si Kishi dahil may iligtas nila ang maraming nagugutom na tao ngunit sinabi niya na hindi sila makakapagbigay ng anumang tulong pinansyal sa ngayon. Sinabi ni Mao na hindi nila kailangan iyon at sa halip ay gusto nilang magtatag siya ng kumbento sa nayon ng Winter's Pass kung saan ituturo niya sa mga taga-nayon ang pinakamabisang pamamaraan ng agrikultura. Sinabi rin niya na gusto niyang magtayo sila ng mga kumbento sa mga nakapaligid na lugar upang higit pang maipalaganap ang kaalaman sa bagong pamamaraan. Nang tanungin ni Kishi si Mao kung ano ang mapapakinabangan niya rito sumagot siya na ang malawakang pagkakaroon ng pagkain ay magiging isang matatag na hakbang sa paglikha ng hinaharap ng walang mga digmaan na pinapangarap niya. Pagkatapos ay pumayag si Kishi na tumulong at nang mag-alok siyang pumunta ng personal sa nayon ng Winter's Pass pumayag si Mao. Habang naglalakad pabalik sina Mao at Yasha na magkasama pinag-usapan nila ang tungkol sa Ice General na bumubulusok sa nagyayelong katimugang dagat na talagang malakas na demonyo. Nagbuo din si Mao ng isang makapangyarihang grupo ng mga ngalakal na tinatawag na alliance na may kapangyarihang patalsikan sa trono ang isang hari kung pipiliin nila at sinabi niyang nilayon niyang gamitin ang mga ito. Kasabay nito 3 mga ngalakal mula sa alliance ang nag-usap tungkol sa isang gintong compass na kanilang natagpuan at isa sa kanila ang nagpahayag na nakuha niya ito mula sa isang grupo na tinatawag na Crimson Scholar na nakatira sa Winter's Pass. Pagkatapos ng kaunting talakayan nagpasya sila na hindi nila hahayaang kumita ang sinumang hindi bahagi ng alliance mula sa Golden Compass. Nang gabing iyon ipinakita ni Mao kay Yasha ang isang espesyal na baluti at binigyan siya ng isang listahan ng mga leader na mapagkakatiwalaan niya bago ilabas kung paano pinayuhan siya ni Cho na makipagpisikal sa kanya. Sinubukan niyang halikan siya ngunit hinalikan siya ng birhen na bayani sa ulo sa halip na labi bago nag-teleport palayo gamit ang baluti. Makalipas ang ilang araw tinanong ni Mao ang kanyang mga kasambahay kung kailangan ba niyang magbihis ng Temo Barbie cosplay at sumagot si Chu na mahalaga ito dahil nakikipagkita siya sa isang taong posibleng maging isang mahalagang trading partner sa kanila. Naglabas si Imoto ng isang liham na ipinadala sa kanya ng tao na sa tingin niya ay isang liham ng pag-ibig ngunit sinabi sa kanya ni Mao na hindi ito isang liham ng pag-ibig. Pagkatapos ay inutusan ni Chu si Naan at Imoto na puwersahang isuot ang damit sa kanya. Sa ibang lugar katatapos lang magpunas ni Kishi sa sahig gamit ang isang grupo ng mga sundalong sinasanay niya at inutusan niya silang bumangon muli. Si Chu na nakamasid sa bintana ay nagpahayag kung paanong tag-araw na at sinabi ni Mao na ang mga bagay sa looban ay lalo lamang umiinit. Sinabi ni Mao kung paano kumilos si Kishi na parang galit nang siya ay bagong dating sa mansyon at nalaman na wala ang bida. Sa looban inabot ni Kishi ang isang espada sa isa sa mga idiot na sinasanay niya ngunit hindi man lang nakagalaw si bro bago niya nawasak ang buong espada sa isang hiwa. Habang binibihisan ng mga dalaga si Mao itinuro ni Chu na hindi na iniisip ni Mao ang kanyang pagbibihis mula nang umalis si Yaxia at sinabi ni Mao na hindi iyon ganoon dahil nasa business trip lang siya. Sumagot si Chu na hindi pa niya ito iniiwan bago sinabi sa kanya na maganda siya sa kanyang bagong damit. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Chu na ang pagiging maganda ay bahagi ng pakikipag-ayos at tinanong ni Mao kung ang suot niya ay masyadong marangya dahil ito ay ganap na ipinakita ang kanyang mga kanyan.
Nang tanungin siya ni Chu kung ikinahihiya niya ang kanyang mga melon, sinabi niya na ang lahat sa paligid ay nagsabi na ang mga ito ay kahanga-hanga, ngunit pinatahimik siya ni Chu sa pamamagitan ng pagsasabing ang mga ito ay walang silbing mga bugol ng laman kung hindi niya ito gagamitin sa pag-aalaga. Pagkatapos ay sinabi ni Chu na hindi niya kakailanganin ang mga puwersang panseguridad dahil nakikipagkita lamang siya sa mga mangangalakal ng alyansa at hindi isang maharlika o sundalo, at sinabing kinakabahan siya sa katotohanang hindi siya makakatulong. Sinabi rin niya na maswerte sila kung babalik si Yaxie sa oras ng pagpupulong, ngunit sinabi ni Mao na hindi nila kailangang umasa kay Yaxie dahil maaari lang silang tumakbo kung umabot sa timog. Nang dumating ang tatlong mangangalakal, ipinaalam ni Cho kay Mao na oras na para magbihis at ibinunyag din na nagpadala sila ng ilang nakakatakot na multo at mga multo sa gabi upang bantayan ang mga ilang minuto. Nakita ng mga mangangalakal si Mao na nakasuot ng kanyang espesyal na damit at agad nilang sinimulan siyang gisingin. Nang sabihin ni Mao na inaasahan niyang makita sila ng mas maaga, humingi ng paumanhin ang punong mangangalakal bago ipaliwanag na kailangan nilang gumawa ng ilang paghahanda bago pumunta sa lugar. Hindi nagtagal ay umupo sila para sa pulong at ipinakita sa kanila ni Mao ang ilang mais at ipinaliwanag na ito ay isang taunang halaman na nailalarawan sa pamamagitan ng kakayahang umunlad sa kaunting tubig. Inihayag din niya na nangangailangan ito ng temperatura na 30 degrees upang mamulaklak, at sinabi ng apat na mata na mangangalakal na ito ay sobra, ngunit sinabi niya na ito ay perpekto para sa mga ligaw ng gitnang bansa na hindi angkop para sa pagpapalaki ng mga pananim. Sinabi ng apat na mata na napakalaki ng lugar at sumagot si Mao na maaaring ito ang pinakamalaking negosyo na nakita nila noon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na nagpadala sila ng mga lalaki upang manirahan sa walang laman na ilang upang magsagawa ng malawakang operasyon ng pag-aani na magpapalakas sa produktibidad ng mga sakahan ng higit pa kaysa sa nakita nila noon. Sinabi niya na ang mga nayo na kanilang natagpuan ay magiging isang napakalaking merkado na ganap na nasa ilalim ng kontrol ng alyansa, at naglabas ng isang grupo ng iba't ibang mga produkto na maaari nilang ibenta sa panahon ng operasyong ito. Napagtanto nila na kung ano ang sinusubukan niyang ibenta sa kanila ay isang bagong ideya, kaya inilabas nila ang katotohanan na maaari silang sumulong sa sandaling mayroon silang kaalaman na gawin ito, at tinanong kung ano ang gusto niya bilang kapalit para dito. Sumagot siya na gusto niya ng agarang pagwawakas sa digmaan na hindi nagresulta sa tagumpay o pagkatalo, at ito ay labis na ikinagulat ni Shonen kung kaya't siya ay tumalon mula sa kanyang upuan habang nangangatwiran na ang isang digmaan ay hindi pa rin matatapos kundi sa kanilang tagumpay. Inihayag ni Mao ang katotohanan na ang alyansa ang pinakamalaking sponsor ng digmaan laban sa mga demonyo, at sumagot si Shonen na kailangan nilang ibigay ang lahat sa labanan laban sa mga demonyo habang gumagamit ng kakaibang senyales ng kamay upang alertuhan ang ilang kalaban na sundalo na naghihintay sa labas ng mansyon. Ang mga multo sa bakuran ay nagpadala ng mga senyales kay Chu na ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pananambang na malapit ng mangyari, at nang tanungin ni Shonen si Mao kung kaibigan ba siya ng alyansa, sumagot siya na siya ay kasosyo lamang sa pangangalakal. Pagkatapos ay sinabi ni Shonen na ang kanyang mga salita ay isang pagkakanulo sa sangkatauhan at kalapastanganan laban sa simbahan, bago itinuro na ang kanyang mga mata ay kasing pula ng dugo. Nang tanungin ni Shonen kung bakit niya naisip na tutulungan siya, sinabi niya na ito ay dahil mayroon silang isang bagay na naging sanhi ng pagtawa ni Shonen na parang baliw. Pagkatapos ay sinabi ni Mao na pinahahalagahan niya ang mga kontrata kaysa sa lahat, at sinabi ni Shonen na ginawa rin niya ito bago pumayag na bumuo ng isang kontrata sa kanya na magtitiyak sa kanilang kinabukasan. Nang makita ito, sinabihan ng apat na mata ang mga asasin sa labas na tumayo, at nang umalis sila sa bakuran, pinuri siya ni Shonen para sa pagpapasya na ipinakita niya bago nakipagkamay. Pagkatapos ipinangako ni Shonen sa kanya na gagamitin niya ng husto ang compass, at sinabi niya ang ilang nakaka-inspire na salita na nagpatawa sa kanya bago nag-alok na mag-propose sa kanya. Namula ang mukha ni Mao at pinalalapan niya ang mga bagay sa pamamagitan ng paghila sa pinakahuling galaw ni Riz sa pamamagitan ng mahinang paghalik sa kamay nito. Samantala, isang matandang mayordomo na nagngangalang Yumihei ang nakipagkita sa prinsipe na nagpaalam sa kanya na ang kumbento sa gilid ng lawa ay pinapabuti ang kanilang mga kagamitan sa pagsasaka at nagtatatag ng mga pasilidad sa edukasyon sa loob ng kanilang bansa. Ipinunto din niya na gumawa sila ng windmill, at iginiit na ang mga windmill ay maaaring mapabuti ang kanilang sitwasyon sa pagkain kung ito ay kumalat. Pagkatapos ay iminungkahi niyang wakasan ang digmaan at sumali sa kumbento, ngunit sinabi ni Yumihei na hindi tatagal ang bansa kung gagawin nila ito. Samantala, ibinigay ni Sho kay Mao ang lahat ng mga dokumento mula sa kontrata na kakabuo lang niya sa alyansa, at pagkatapos mapagod sa mga papeles, ibinalita ni Mao kung paanong hindi niya nakita si Yasha sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Sho ang tungkol sa mga pakikipagsapalaran ni Yasha, at tiniyak sa kanya na siya ay masyadong isang kaawa-awang birhen upang makapuntos ng isa pang badi sa kanyang paglalakbay.
Pagkatapos pumunta siya sa isang kabaong kung saan niya natagpuan si Yasha na nagtatago at sinabihan niya itong magsulat ng bagong liham kay Mao. Habang isinulat niya ang liham tinanong siya ni Cho kung iniiwasan niya si Mao at nang sabihin niyang oo gumawa siya ng mga nakakalokong senaryo habang tinatanong siya kung ano ang problema. Sinabi ni Yasha na ito ay dahil hindi siya kailangan ni Mao para sa anumang bagay at dahil siya ay nagmamalasakit sa kanya kaya hindi niya ito kailanganin sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay sinabi niyang natakot siya at pagkatapos niyang ibigay ang isang sulat kay Chu sinabi niya sa kanya na huwag kalimutan na ang lahat tungkol sa kanya kasama na ang kanyang damdamin ay kay Mao na ngayon. Kinaumagahan sinabi ng mga Hangul na sundalo kay Kishi ang tungkol sa isang digmaan na paparating at sinabi niya sa kanila na hindi niya hahayaang mamatay sila. Pagkatapos nakilala niya si Anna nagsabi sa kanya na siya ay isang mas mahusay na guro kaysa kay Yasha bago sinabi sa kanya ang tungkol sa kung gaano siya lumaki mula nang maging isang katulong doon. Nang maalala ni Ann ang kanyang nakaraan tinanong niya ito kung tao ba talaga siya. Pagkaraan ng ilang sandali ipinaalam ni Shonan sa kanyang mga kaibigan sa alyansa na ang isang digmaan ay nagsisimula at na ang banal na kapitolyo at ang simbahan ay gumawa ng isang plano upang mabawi ang Aurora Island. Sumagot ang may balbas na mga ngalakal na hindi matitinag ang pasya ng simbahan dahil alam nilang mawawalan sila ng kapangyarihan sa mga tao nang walang anumang salungatan sa mga demonyo. Sinabi ni Shonan na ang paparating na halalan para sa isang bagong papa ay tiyak na isang salik at sinabing gagawa sila ng higit pang mga compass at barkong pandigma. Ibinunyag din niya na kinuha niya ang kontrol sa mga bakuran ng dagat ng lata ng bansa at sinabi na kung magagawa nilang sakupin ang kontrol sa Aurora Island papayagan silang bumuo ng mga bagong ruta ng kalakalan sa kanluran na magiging mas mura para sa kanilang transportasyon ng mga kalakal kaysa sa pamamagitan ng lupa. Sinabi rin niya ang katotohanan na hiniling sa kanya na mag-supply ng malaking dami ng South Sea herring na hindi bababa sa 5 beses ng kanyang kasalukuyang mga hawak. Nang tanungin ng may balbas na mga ngalakal kung bakit sinabi niya na ito ay dahil alam nila kung paano maglabas ng trigo mula sa herring at pagkatapos ay sinabi na si Mao ang kanyang mommy ng gatas. Ang matabang balbas na mga ngalakal pagkatapos ay nagdala ng katotohanan na ang kapangyarihan ay mabilis na nagbago ng mga kamay sa timog at inaangkin na ang lahat ay nakasakay sa kinalabasan ng digmaang ito. Samantala ang ilang mga tulisan sa isang bar ay nagdudulot ng kaguluhan at nang marahas na sinundo ng isa sa kanila ang isang barmaid nagpakita si Yasha sa kanyang baluti at pinalakpakan silang lahat ng wala sa oras. Kasabay nito ang isang malokong general ay nagyar tungkol sa kung paano ang Hangul na diskarte ng hari ay napinsala sa kanila ng Aurora Island at ang prinsipe ay malapit ng mapunit sa kalahati dahil sa pang-iinsulto sa hari ngunit pinigilan siya ng hari. Ang malokong general ay nagsimulang magyabang tungkol sa kung paano sila nagkaroon ng 200 barkong pandigma upang harapin ang mga demonyo ngunit sinabi ng prinsipe na matatalo sila sa digmaan sa isang mahinang tulad niya na namumuno. Kasabay nito si Yasha ay kasama ang isang demonyong babae sa isang lihim na silid na nagpaalam sa kanya na mayroong 4 na hukbo na humalili sa pagbabalik sa bayan. Tinanong niya kung ano ang pagkakaiba ng hukbo sa labas at sa mga nasa loob at sumagot siya na ang mga sundalo ay sobrang nagkakagulo kapag bumalik sila kaya nagsimula silang gumawa ng mga kakilakilabot na bagay. Ipinaliwanag din niya na ang mga puwersa sa loob ng bayan ay may mas mataas na katayuan sa lipunan at napagtanto ni Yasha na ang mga lalaking ito ay nagmamaltrato ng mga demonyo habang nananatili sa bayan. Sinabi ng batang babae na ito ay dahil ang mga demonyo ay natalo at nang bumangon si Yasha tinanong niya kung ito ay kung paano magwawakas ang mundo ng demonyo kung ang mga tao ay nanalo sa digmaan. Kabaligtaran din niyang itinanong ang parehong tanong tungkol sa mga demonyong nanalo sa digmaan at pinutol ng batang babae ang kanyang pagmumuni-muni upang ipaalam sa kanya na ang mga tao sa silangang kuta ay walang ginawang masama kaya't ang mga demonyo ay karaniwang tumutungo sa silangan kapag sila ay tumakas. Sinabi ni Yasha na ito ay isang magandang piraso ng impormasyon ngunit hindi sapat at pagkatapos ay nagsimula siyang magtaka kung ano ang ipapagawa sa kanya ni Mao sa sitwasyong ito. Makalipas ang ilang oras dumating si Yasha at ang babaeng demonyo sa isang magulo na templo kung saan tinanong niya ito kung bakit siya ang kabalyero ng hari ng demonyo sa kabila ng pagiging tao. Sinabi sa kanya ni Yasha na siya ay kay Mao dahilan upang ipagpalagay niya na natalo siya sa Panginoon ng demonyo at biglang narinig nila ang ingay ng isang demonyo sa lugar. Nang lumipat sila sa unahan nakita nila ang isang matandang demonyo na nagpaulan ng sumpa sa sangkatauhan at tinakpan ng batang babae ang kanyang mga tenga upang hindi niya marinig ang kanyang malupit na salita. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Yasha na hindi siya kabilang sa hari ng demonyo dahil natalo siya at pagkatapos ay sinabing siya ay patunay ng katotohanan na ang pagkapanalo ay hindi nagbibigay sa sino man ng karapatang gawin ang gusto nila. Kasabay nito ang mga barkong pandigma ay gumagalaw sa tabi ng dagat at nang ipaalam ng isang sundalo sa hari na sila ay nakikipagtagpo sa mga puwersa ng Haring Puting Kabalyero sinabi niyang lalabas sila bago mag-umaga.
Noon lang ang isa sa kanilang mga barko ay inatake ng isang nilalang sa dagat na naging sanhi ng kanilang alarma. Nang lumabas sa dagat ang malaking halimaw upang salakayin sila, sinabihan ng hari ang kanyang mga kawal na huminahon bago inutusan silang paputukan ang mga mahihinang punto ng nilalang. Sumabog ang mga lalaki ngunit nagalit lamang iyon sa halimaw kaya pinalubog nito ang isa pa nilang barko. Pagkatapos ay sinimulan ng halimaw ang pag-atake sa kanilang punong barko at sa kabila ng kanilang pagsisikap na lumaban na uwi ito sa pagkaladkad sa barko sa loob ng tubig. Nang ipaalam ng prinsipe sa puting kabalyero na hari at sa kanyang reyna na ang hari ay lumipas, na tinawag niya itong kabiguan na naging dahilan upang sigawan sila ng kabalyero ng prinsipe dahil sa pagiging insensitive. Pagkatapos ay sinabi ng prinsipe na hindi niya inisip ang katotohanan na ang hari ay namatay dahil siya ay namatay sa paggawa ng kung ano ang kanyang pinaniniwalaan, ngunit pagkatapos ay inangkin na ang kabiguan ng mga matatandang iyon na magplano ng maaga ay nagdulot ng 6,000 kawal ng kanilang buhay. Sinabi ng haring puting kabalyero na tatanggapin niya ang pananagutan at sinabi ang katotohanan na ang prinsipe ay may kumbento sa gilid ng lawa na nagdadala sa kanya ng mga rusyos na itinatago niya sa kanyang sarili. Inakusahan din niya siya na tumanggap ng malaking halaga ng pera mula sa alyansa at inamin ng prinsipe na natutunan nila ang mga bagong pamamaraan ng pagsasaka mula sa kanila na naging dahilan upang tawagin siya ng Winter King na Sakam para sa paghiling ng tulong pinansyal mula sa kanyang kaharian. Nangako ang prinsipe na maglagay ng pangalawang plano para muling kunin ang Arara Island sa pagkilos at sinabing ibabalik niya sa mga bansa sa timog ang ilang maliit na bahagi ng liwanag na pinakinang ng bayani sa kanila. Pagkatapos nakipagkita siya kay Yumihei sa labas at sinabihan siyang magpadala ng messenger sa isang tao para ipaalam sa kanya na kailangan nila ng labanan. Sa mansyon ipinaalam ni Koshi kay Mao na oras na para umalis siya at ipinahayag ni Mao kung gaano siya nagkasala sa pagsisinungaling niya sa lahat bago ipagtapat na siya ang hari ng demonyo. Pagkatapos ay binunot ni Kishi ang kanyang espada, ngunit nakakagulat na sinabi na ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad bago siya tinanong kung naisip niya na ang pagiging demonyo ay isang kasalanan. Nang sabihin ni Mao na hindi sinaklab niya ang kanyang espada at sinabing wala man lang problema iyon, ang mga salitang sinabi sa kanya ni Yasha nang magmakaawa siya sa kanya na huwag patayin si Mao dahil sa pagiging hari ng demonyo kanina. Nag-alok si Kishi na maging kaibigan niya at kinamayan siya ni Mao bilang pagsang-ayon. Maya-maya inabutan ni Imoto at Ansina Mao at Cho ng ilang mga regalo para sa pagdiriwang ng bagong taon at sinabi ni Mao na wala siyang anumang maibibigay sa kanila bilang kapalit, ngunit sinabi ni Anna okay lang ito dahil sa lahat ng kabutihang ipinakita nila sa kanila. Nang gabing iyon nakahiga si Mao sa kanyang kama at yakap-yakap ang Yasha doll na mayroon siya nang biglang pumasok ang totoong Yasha sa tabi ng kanyang kama. Bigla niyang sinimulan siyang bugbugin ng manika habang nagtatanong kung bakit hindi niya ito pinuntahan noong nakaraang taon at ipinaliwanag niya na masyado siyang abala sa misyon na ibinigay nito sa kanya. Ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng laway ng magkasintahan na naputol nang makita nila ang mga mag-asawang sumasayaw sa mga romantikong oras sa ibaba. Pagkatapos ay sinabi ni Yasha ang ilang mga romantikong salita kay Mao na nagpakalma sa kanya bago siya inihatid sa ibaba kung saan sila sumayaw ng magkasama. Pagkatapos ay nag-alok siya na halikan siya bilang gantimpala para sa kanyang mga pakikibaka, ngunit bago sila makapaglapat ng mga labi huminto ang musika. Pagkatapos nagbihis si Yasha sa kanyang baluti at sinabi sa kanya ang kanyang mga plano na kunin muli ang Gateway City bago mag-teleport palayo. Pagkalipas ng ilang araw tinanong ni Ann si Mao tungkol sa ilang mga armas na tinawag niyang Fire Arrow at ipinaliwanag ni Mao na ang mga ito ay mga arrow na nagkakalat ng apoy kapag nataman ang kanilang target. Inihayag din niya na gumamit ito ng naphtha at ito ay epektibo para sa malawak na pag-atake sa lugar. Tinanong ni Ann kung bakit umiral ang mga digmaan at bakit hindi ito natapos at sumagot si Mao na mahirap sagutin ang mga tanong na iyon dahil nagtataka rin siya sa mga ito. Nang maglaon ay ipinaliwanag sa kanya ni Mao na ang mga digmaan ay isang uri ng malawakang salungatan na lumitaw kapag ang dalawang partido ay nagsagupaan at sa parehong oras ang ilang mga sundalo ay nanunood mula sa kanilang base habang inaabangan nila ang isang sorpresang pag-atake sa kanila. Sinabi pa ni Mao na naganap ang mga salungatan kapag nagkita ang iba't ibang individual, ngunit nangatuwiran si Ann na ang mga digmaan ay hindi nagsimula dahil lamang sa mga random na pagpupulong sa pagitan ng mga tao at sinabing ang mga tao ay maaaring maging magkaibigan pagkatapos ng pagkikita. Pagkatapos ay sinabi ni Mao na ang mga salungatan ay isa lamang sa mga magagandang paraan na maaaring makipag-ugnayan ang mga tao, ngunit sinabi ni Ann na hindi siya makapaniwala dahilan upang linawin ni Mao na hindi lahat ng labanan ay digmaan. Tinanong muli ni Ann kung bakit umiral ang mga digmaan at sumagot siya na kailangan ito para sa kanilang pag-unlad. Noon lang dumating si Amodo upang ipaalam sa kanila na handa na ang karwahe at nang tanungin niya si Mao kung saan siya patungo, itinuro niya ang isang liblib na isla sa mapa.
Nang tanungin ni Ann kung doon niya makikita si Yasha, itinuro niya ang isang lugar na malayo sa isla kung saan sinasabi niyang naroon ang bida sa kasalukuyan. Samantala ang ilang mga kabalyero mula sa banal na krusada ay inatake gamit ang isang sumpa ng putik at si Yasha na nag-empleyo sa kanila ay dahan-daang pumasok sa eksena na mukhang isang mababang rente na Dark Knight habang kinukutya sila dahil sa pagiging kalunos-lunos na dahilan para sa mga sundalo. Napagtanto ng mga sundalo na siya ang patay na kabalyero na naririnig nila tungkol sa mga tsismis kaya mabilis silang tumakbo. Pagkaalis nila ang mga kasanayang lumulutang sa paligid niya ay naging mga engkanto at sinabihan sila ni Yasha na patuloy na takutin ang mga sundalo sa kanilang mga ilusyon kaya tumakbo sila para gawin iyon. Pagkaalis nila tinawag ni Yasha ang isang nilalang na ibon na pinangalanang Nightmare Thrush at nang dumating ito sinabihan niya itong magbukas ng Dream Corridor papunta sa punong tanggapan ng krusada at bigyan ng mga sundalo ng nakakatakot na bangungot tuwing gabi. Sa ibang lugar kasama ng hukbo si Kishi at nang tawagin ng isa sa mga sundalo ang kanyang general sinabi niyang hindi siya dapat tawaging ganoon dahil pansamantalang utos lamang ito. Kasabay nito ang isang Knight Commander ng krusada ay nagising matapos makakuha ng isang nakakatakot na bangungot at sinabi sa kanya na ang patay na kabalyero ay muling umaatake. Inutusan niya ang kanyang kawal na patayin siya ngunit sinabi ng sundalo na imposible dahil marami sa kanilang mga tauhan ang takot na takot sa mga demonyo kaya nagmamakaawa silang umuwi. Pagkatapos ay sinabihan siya ng komandante na pigilan sila sa paggamit ng alak, pera at mga demonyong babae at sinubukan ng sundalo na ipaliwanag na hindi ito gagana ngunit natakot siya sa pamamagitan ng paghagis ng bote ng alak sa dingding. Sa ibang lugar pumunta si Mao sa base ng sundalo ng taglamig upang makipagkita sa kanyang prinsipe at kaagad siyang pumasok sa silid. Hiniling sa kanya ni Yumihei na huminto sa may pintuan dahilan para matakot si Kishi na maramdaman niya ang malademonyong aura nito. Pagkatapos ay lumapit si Yumihei sa kanya at hiniling na suriin ang kanyang mga pabrika ng gatas bago basagin ni Kishi ang isang pitchel ng alak sa ulo ng matandang loko. Ipinakilala ng prinsipe ang kanyang sarili bilang bagong hari ng bansang taglamig at ipinakilala lamang ni Mao ang kanyang sarili bilang Crimson Scholar dahilan upang magpasalamat siya sa lahat ng nagawa niya para sa kanyang bansa. Pagkatapos ay tinanong siya ni Mao kung kailangan bang kunin muli ang isla ng Aurora sa sandaling iyon at sumagot siya na ito ay upang muling kunin ang kanilang pagmamataas gayon din ang pagbubukas ng ilang ruta ng kalakalan na magpapalaya sa kanila mula sa pagiging alipin ng mga organisasyon ng Central Nations. Pagkatapos ay sinabi ni Mao na nagkaroon siya ng ilang oras ang mga sundalo ng taglamig ay gumagawa ng landas sa dagat gamit ang mga materyales na dinala ni Mao para sa kanila habang si Kishi at ang Winter King ay nagbigay sa kanila ng mga tagubilin. Nauna rito binigyan sila ni Mao ng 6 na kariton ng asin upang tumulong sa pagtatayo at nang tanungin ni Yumihei kung ano ang gusto niyang kapalit sinabi niyang gusto niyang maghintay sila ng isang araw bago sumabak sa labanan. Natigilan si Yumihei dito kaya sinabi niya sa kanya na mayroon siyang plano at ipinahayag na ang kanyang layunin ay hindi tagumpay sa digmaan. Samantala narinig ng General ng Yelo ang tungkol sa kanilang balak at sinabing ang mga tao ay hanggal dahil imposibleng matalo siya sa dagat. Gayunpaman sinabi sa kanya ng kanyang demonyong gwardya na sila ay nakikipaglaban sa lupa sa halip at sa ngayon pinamumunuan na ni Kishi ang isang batalyon ng mga kabalyero sa bagong gawang kalsada patungo sa Aurora Island. Inutusan niya ang mga sundalo na tumalikod habang umaatake sila kung nakakita sila ng anumang mga demonyo at pagkatapos ay maghintay ng mga reinforcements. Pagkatapos ay nagsimulang salakayin ng mga sundalo ang mga demonyo sa baybayin ngunit hindi nagtagal ay tinambangan muli sila ng nilalang dagat. Nilabanan ng mga sundalo ang mga nilalang sa dagat ngunit hindi nagtagal nagpakita ang ibang mga demonyo sa tubig at sinimulan silang sirain. Hindi nagtagal ipinaalam ni Kishi sa Winter King at Mao na nakuha na nila ang pangalawang linya ng depensa ng mga demonyo at nang tanungin ng hari kung ilan ang mga nasawi sa kanilang panig sinabi niya na mga 500. Nakita ito ng Winter King bilang isang malaking tagumpay ngunit sinabi ni Kishi na ito ay ang lahat ng tagumpay na maaari nilang makuha dahil ang natitirang bahagi ng isla ay natatakpan ng mga natural na kuweba at ang kastilyo sa gitna nito ay hindi masisira. Ipinaalam din niya sa kanila na ang General ng Yelo na siyang pinakamabangis na demonyo ay nasa loob ng kastilyo. Nang tanungin ni Mao kung ano ang mga numero ng kaaway sinabi niya na humigit kumulang 8,000 at sinabi ni Mao na kakailanganin nila ng 3 beses iyon upang matagumpay na mapilitan ang isang pagkubkob sa conclusion. Itinuro ng Winter King na mayroon silang humigit kumulang 12,000 sundalo sa kanilang panig na hindi doble ng bilang. At bago pa may bahagi ni Mao ang kanyang bagong plano isang sundalo ang dumating upang ipaalam sa kanila na isang malaking hukbo na mahigit 10,000 ang papalapit sa kanila. Inakala ng Winter King na ito ay mga reinforcement ng mga demonyo ngunit sinabi ni Mao na sila ay mga sundalo. Nakakuha siya mula sa Gateway City bilang bahagi ng kanyang plano.
Sa Gateway City kinilala ng commander ang katotohanan na nawala ang lahat ng kanyang mga sundalo at nagpasya siyang gawing lugar ang lungsod kung saan nagsasama-sama ang mga demonyo at tao. Bumalik sa base ng taglamig hindi nagtagal ay nagulat ang isang sundalo na ang hukbo ng demonyo ay malapit nang makapasok sa tarangkahan at sa sandaling iyon lumitaw si Yasha sa silid. Bago niya maayos na maabutin si Mao nakarinig sila ng mga vibrations na nagmumula sa pag-atake ng General ng Yelo at nag-alok si Yasha na lumaban sa kanya. Ngunit sinabi ni Kishi na gusto niyang harapin siya sa halip. Noong brutal na durugan ng General ng Yelo ang isa sa mga sundalo ng taglamig na pigilan niya ang pag-atake nito at naiwasan ang ilan pang pag-atake nito bago ginamit ang kanyang bankay upang ipakita ang pag-atake ng Yelo sa kanya pabalik. Nabasag ng General ng Yelo ang Yelo at inatake siyang muli ngunit naiwasan niya ang pag-atake at tinapos siya ng isang brutal na laslas sa ulo. Nang makitang napatay ang General ng Yelo nagdiwang ang mga sundalo ng taglamig at hinawakan ni Yasha si Mao habang nanunood sila sa gilid. Nang gabing iyon nagsagawa ng party ang Winter King para ipagdiwang ang pagbawi nila sa Aurora Island at sa party nagbahagi si Yumihei ng ilang bonding time kay Yasha bago siya muling binati. Pagbalik sa mansyon pinupuno ni Ann ang kanyang talaarawan habang si Mao at Yasha ay sama-samang nanlamig sa bakuran at pinutol ni Kishi ang kanilang romantikong oras sa pamamagitan ng paghagis ng baboy ramon na nahuli niya sa sahig na iyon. Matapos ang pag-akyat sa trono ng taglamig na hari maraming mga refugee at serf ang napalaya mula sa kanilang mga amo at nagboluntaryong sumali sa hukbo. Sinikap ngayon ng hari na wakasan ang katiwalian upang ilipat ang ekonomiya sa tamang direksyon at ang bansa sa pangkalahatan ay isang mas maligayang lugar. Maya-maya sa kastilyo sina Kishi at Yasha ay nagkakaroon ng sparring match at hindi nagtagal ay nagsimulang gumamit si Yasha ng overpowered speed technique upang mag-zoom sa paligid ng battlefield. Sinubukan ni Kishi na makipagtalo na ito ay hindi patas ngunit tinawag siya ni Yasha na isang whiny loser at ito ay nakiliti sa kanya ng labis na nahuli niya siya sa kalagitnaan ng kanyang paglipat. Pinuri siya ni Yasha sa pagsasabing bumuti siya at sumagot si Kishi na kailangan niyang ibigay ang lahat dahil inaaway niya ito. Pagkatapos tinulungan ni Yasha si Kishi na paandarin ang pumping device habang naliligo siya at pinuri niya si Mao sa paggawa ng napakatalino na imbensyon. Nang hilingin sa kanya ni Kishi na mag-igib ng tubig para sa kanya itinuro niya na pawisan din siya kaya hinayaan siya nito. Habang naliligo si Yasha ay ipinahayag niya kung gaano ito kasiya siya at nang tumalikod siya ay natigilan siya nang makita si Kishi na nakasuot ng maluwag na parang model ng OnlyFans. Natarante siya kaya tumalikod siya at hindi man lang siya makalabas ng mga salita sa kanyang bibig bago sinimulang hugasan ni Kishi ang kanyang buhok para sa kanya. Pagkatapos tumingin silang dalawa sa hardin at sinabi ni Kishi na sana ay magtagal magpakailanman ang mapayapang araw ngunit sa huli ay inamin niyang alam niyang bilang sila. Sinubukan niyang hilingin sa kanya na ituro kung sino ang asawa at ang dalaga sa pagitan nila ni Mao ngunit hindi siya narinig ni Yasha dahil sinabi niya ang ilang mga salita sa parehong oras kaya lumipat siya sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kung paano ang digmaan ay nasa isang pagkapatas. Sinabi ni Yasha na minsang sinabi sa kanya ni Mao na sa sobrang lakas ng militar ay maaari nilang tapusin ang digmaan ngunit sinabi niya na hindi nila kailanman maaalis ang siga ng labanan sa ganoong paraan at sinabing walang garantiya na magkakaroon sila ng kapayapaan pagkatapos ng digmaan. Pagkatapos ay sinabi niya na si Mao ay kamangha-mangha sa pagsisikap na iligtas ang mga tao at mga demonyo at sinabi ni Kishi na siya ay walang halaga kumpara sa kanya. Gayunpaman sinabi ni Yasha na si Kishi ay kamangha-mangha rin at pagkatapos ay sinimulan siyang panunukso sa pamamagitan ng paglabas ng ilang cringe line mula sa One Piece na palagi niyang sinasabi bago sinabing nagseselos siya sa kanya at kay Mao. Makalipas ang ilang minuto bumalik si Yasha sa loob ng mansyon na iyon kung saan inabutan siya ni Imoto ng isang orange na inumin na ginawa niya at sinabi sa kanya ni Mao na mas masarap ito kaysa sa Fanta bago niya hiniling na subukan ito. Nang inumin ito ni Yasha nabigla siya kaagad sa sarap nito at ipinaliwanag ni Mao na sinabi niya kay Imoto ang tungkol sa carbonated spring na ginamit niya sa paggawa ng inuming iyon. Ipinagpalagay niya na si Imoto ay laking mas mahusay na chef kaysa sa mga bombs sa food war balang araw na naging dahilan upang masayang tumalon si Imoto. Pagkaalis niya itinuro ni Yasha na mas masayahin si Imoto kaysa noong una siyang dumating sa kanila. Pagkatapos tinulungan siya ni Mao na magsuklay ng buhok habang pinapaalalahanan siya tungkol sa kanyang pagkikita kinabukasan sa Gateway City kung saan kailangan niyang magbihis bilang Black Knight para kumatawan sa Demon King. Sinabi niya sa kanya na bumalik kaagad kapag natapos na ang pulong at huwag hayaang mahuli siya ng isang matandang demonyo na tinatawag na Dragon Archduke. Gayunpaman sinabi ni Yasha na siya ay naging matulungin kamakailan lalo na sa pamamagitan ng kanyang anak na babae na Dragon Princess na nagsilbi bilang isang miyembro ng konseho na kumakatawan sa mga lokal na demonyo. Tahimik na sinabi ni Mao na iyon ang eksaktong problemang pinag-uusapan niya bago sabihin sa kanya na bumalik kaagad kapag natapos na ang pulong.
Pagkatapos ay naglabas si Yasha ng isang festival na nangyayari sa pangunahing kalye na inorganisa ng Eastern General at sinabing magdadala sila ng mamahaling pagkain at mga music hero upang ipagdiwang ang pagsasama ng mga tao at mga demonyo sa lungsod. Ibinunyag din niya na ang mga mangangalakal mula sa parehong mga tao at mga demonyo ay nasa gilid at sinabing sila ay mapalad na ang silangang general ay may mabuting pakikitungo sa kanila. Kasabay nito nagpulong ang isang konseho sa isang partikular na lokasyon at itinuro ang lahat ng paraan na ginulo ng commander ng hukbo ng Gateway City bago siya hinatulan ng kamatayan. Napasigaw ang creepy fool nang marinig niya ang kanyang sentence ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanila na itapon siya sa isang selda na pinamumugaran ng mga daga. Maya-maya pa magkasamang kumakain ng manok si Yasha at ang Eastern General at nagsalo ng ilang inumin sa templo nang lumitaw ang Dragon Princess at ang Blue Demon Girl mula kanina. Inangkin ng Dragon Princess na siya ang asawa ni Yasha at nagsimula siyang lumapit sa kanya sa isang sus na paraan na naging dahilan upang siya ay masyadong masindak para makagalaw. Sa mansyon nag-aaral si Mao nang magsimulang manginig ang buong lugar at nang sumugod si Chu para tingnan si Mao nakita niya ang dakilang Demon Lord na nagtatago sa ilalim ng mesa. Sinabi ni Mao na ito ang pangalawang beses na nakaranas sila ng ganoong lindol sa loob ng isang linggo at tinanggap nila ang katotohanan na malapit nang gumuho ang kanilang mansyon. Sinabi niya kay Chu na ipadala ang kanyang kama sa Underworld Palace at tumugon si Chu na may malungkot na ekspresyon na naging dahilan upang aliwin siya ni Mao sa pamamagitan ng pangakong babalik kaagad. Maya-maya nag-teleport si Yasha kasama sina Mao at Ann sa labas ng bansang bakal at habang nanunood sila mula sa isang bangin ipinaliwanag ni Mao na mayroong isang pagawaan sa lungsod na nakakumpleto ng isang prototype na hiniling niyang gawin nila para sa kanya. Nang tanungin ni Yasha kung bakit sumama si Ann sa kanila sinabi ni Mao na nagtuturo siya sa kanya ng ilang bagay at sinabing mas may kakayahan siya kaysa sa sinumang general o marangal. Habang naglalakad sila sa lungsod sinabi ni Mao sa kanila kung paanong ang edukasyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo at nang makarating sila sa pagawaan nakita nila ang isang malaking makina na ipinahayag ng panday na isang palimbagan. Nang gabing iyon nakatulog si Yasha pagkatapos titigan ang nakasulat na text na ginawa gamit ang printing press. Hindi niya alam na naghihintay si Mao sa kanyang pintuan para sunggaban siya. Nagpakita rin si Kishi na may hindi banal na intensyon at nag-away sila saglit bago ipinakita ni Kishi kay Mao ang isang love letter na ibinigay ng Dragon Princess kay Yasha. Pareho silang nagpatuloy sa pag-aaway kung sino ang mananakaw sa virginity ng bida hanggang sa gawing mas komplikado ni Chu ang mga bagay sa pamamagitan ng paghagis nilang dalawa sa loob gamit ang isang multo. Pagkatapos ng kaunting pagtatalo humiga silang dalawa sa higa ni Yasha at sinimulan siyang halikan. Pagkatapos ay sinabi ni Mao kay Kishi na pupunta siya sa Demon Realm sa susunod na linggo upang i-renew ang kanyang license siyang Demon King at para pag-isahin din ang mga demonyo para hindi nila salakayin ang mundo ng mga tao. Iminungkahi ni Kishi na may kasama siya at sinabi ni Mao na isasama niya si Cho bago sabihin sa kanya na alagaan si Yasha. Makalipas ang ilang araw pinamahalaan ni Mao si Yasha sa mga bagay at binigyan si Ann ng isang espesyal na singsing ng awtoridad bago sumakay sa teleportation spell ni Yasha sa Demon Realm. Samantala pinasalamatan ng dating Eastern Commander ang White Night King sa pagpapalaba sa kanyang selda bago nanumpa na pabagsakin ang Eastern General at lahat ng kanilang mga kaaway. Maya-maya nag-serve si Imoto kay Shonen ng tsaa sa mansyon habang nanginginig na parang takot na kuting at maya-maya ay dumating sa kwarto ang isang babae na kamukha ng dumura na imahe ni Mao. Ipinaalam ng Shonen ang huwad na Mao na dinala niya ang ilang mga dokumento sa kanya ng personal sa halip na gumamit ng mga barko tulad ng karaniwan niyang ginagawa dahil gusto niyang makita siya ng personal. Nagsimula siyang mamula at lumipat siya mula sa risk mode sa isang mas seryosong tono habang sinasabi niya sa kanya na magpalit bago ipaliwanag na ang muling pagkuha sa Aurora Island ay nagbukas ng landas para sa ilang mga bagong ruta ng kalakalan na ngayon ay may maraming mga peking sumilip sa paligid. Sinabi niya na ang isang hanggal lamang ang magdadala sa kanila bilang tunay at nagdala ng isang masamang karanasan na naranasan niya sa nakaraan bago ipahayag na makikita niya ang tunay na Mao kahit gaano pa ito katagal. Pinutol ni Yasha ang kanilang maliit na pagkikita at sinabi sa kanya na maaari siyang umalis dahil nalaman na niya ang kanilang sikreto. Habang hinuhubad niya ang singsing ang huwad na si Mao ay nagbagong anyo kay Ann at humingi ito ng tawad kay Shonen dahil sa panluloko sa kanya ngunit sinabi niyang naiintindihan niya ito dahil alam niyang mahalaga ang hitsura ng isang tao sa panahon ng negosasyon. Nang umalis si Ann sinabi ni Yasha na na-impress siya na nakikita ni Shonen ang kanilang illusion magic pero kutob lang daw ito bago sabihing mabuti nang makita siya muli. Sinabi ni Yasha na natutuwa siya na sa wakas ay may sinasabi na siya sa halip na umarte na parang hindi nila kilala ang isa't isa at sumagot si Shonen na hinding-hindi niya makakalimutan ang bida. Naalala nila ang isang nakakatawang karanasan nila sa nakaraan at sinabi ni Yasha na nagbago si Shonen dahil dati siyang mas mapusok na makamit ang pagiging perpekto.
Pagkatapos ay sinabi niya na siya ay isang mas mabigat na kalaban sa kasalukuyan at sumagot si Shonen na ganoon din ang nararamdaman niya tungkol sa kanya. Sinabi ni Yasha na hindi pa natupad ni Shonen ang kanilang kontrata at nang tanungin ni Shonen kung ano ang tinutukoy niya sinabi niya na pagbalik niya ay ililibre niya siya sa isang piging kasama ang maraming hot girls na may malalaking tangke ng gatas. Pagkatapos ay tinanong ni Shonen kung kailan niya ito magagawa at sumagot si Yasha na magagawa nila ito kaagad bago gamitin ang kanyang mahika sa transportasyon upang ay teleport sila sa isang sagradong lupa na naghatid sa kanila sa isa pang teleportation zone. Doon sila dinala ni Yasha sa isang kakaibang lupain kung saan ang mga bahaghari ay lumitaw sa kalangitan sa gabi at sinabi niya sa kanya na ang mga lumulutang na bahaghari ay dahil sa mga magnetic field sa lugar bago sinabi sa kanya na maaari silang doon ang kanilang piging. Inihayag din ni Yasha na ipinadala niya ang kanyang ibon upang sabihin sa mga demonyo na maghanda ng ilang inumin para sa kanila at napagtanto nito si Shonen na sila ay nasa kaharian ng demonyo. Pagkatapos ay sinabi ni Yasha na nagpasya siyang maniwala sa kanya dahil sa kanyang mga salita at iyon ang dahilan kung bakit siya dinala niya upang makita si Mao. Pagkatapos ay isiniwalat ni Yasha na si Mao ay isang demonyo at sinabi sa kanya na ang Gateway City na kanilang tinatitigan noon ay may libu-libong sundalo sa loob nito. Tinanong ni Shonen kung ito ba ang lungsod na binawi ng mga demonyo pagkatapos tumakas ang commander ngunit sinabi ni Yasha na ang mga chismis na iyon ay kasinungalingan dahil doon pa rin nakatira ang mga mangangalakal na tao. Pagkatapos ay dinala sila ni Yasha sa isang mataas na bintana sa isang bar kung saan muntik nang mahulog si Shonen sa kanyang kamatayan bago siya nahuli ni Yasha. Inihayag ni Yasha na hindi sapat na ligtas para sa isang kontrata na muling maitatag sa mundo ng mga tao sa kabila ng pagiging mapayapa at napansin ni Shonen ang ilang mga mangangalakal na bahagi ng kanyang alyansa. Hinaila siya pabalik ni Yasha at ipinahayag na ang Gateway City ay ang tanging lugar kung saan magkakasamang nabubuhay ang mga tao at mga demonyo. Pagkatapos ay sinabi niya na ang bilang ng populasyon sa lugar na iyon ay humigit kumulang 32,000 na mas mababa kaysa sa kabisera ng Lake Country at ipinahayag na kinilala ito ng Demon King bilang isang neutral na teritoryo na may sarili nitong lupong tagapamahala. Inihayag din ni Yasha na isa siya sa mga kinatawan ng mga demonyo at nang kumilos si Shonen na nalilito tinukoy niya na siya ang kinatawan ni Mao. Pagkatapos nag-teleport si Yasha sa kanila pabalik sa labas ng lungsod at nang tanungin siya ni Shonen kung bakit siya gumagawa ng isang bagay na napakapanganib sinabi niya na ito ay dahil pakiramdam niya ay malungkot siya kung babalik siya sa pagiging bayani. Sa sandaling iyon dumating ang prinsesa ng dragon at sinabing ibibigay niya sa kanya ang pinakamagagandang piging na maiisip kaya nakiusap siya sa kanya na magdahan-dahan sa kanila. Sa panahon ng piging isang elite table ng 5-star meal ang nakaset para sa kanila at ang Dragon Princess ay nagbuhos ng steak para kay Shonen. Pagkaalis niya tinanong ni Yasha si Shonen kung ano ang tingin niya sa kanyang mga kanya ng calcium at sumagot siya na maganda ang mga ito. Pagkatapos sabay nilang tinitigan ang mga bahaghari at nang tanungin ni Yasha si Shonen kung ano ang tingin niya sa Gateway City sinabi niya na ito ay tulad ng isang taniman ng gintong prutas. Pagkatapos ay nag-alok si Yasha na ibenta ito sa kanya ng may autoridad at nang tanungin ni Shonen kung ano ang kanyang makukuha bilang kapalit sinabi ni Yasha na gusto niyang ipakita sa kanya ang mga kasiyahang nagmumula sa pag-aaral tungkol sa mundo ng kita at pagkawala. Samantala nakipagkita si Mao kay Cho sa kastilyo ng demonyo at magkasama silang pumasok sa isang sagradong silid na patungo sa silid kung saan nagpahinga ang mga dating demonyo. Sa pintuan pinanggakwan ni Mao si Cho na papatayin siya kung babalik siya bilang ibang bagay kaysa sa sarili niya at pagkatapos ay pumasok si Mao habang nanunood si Cho na may pag-aalala sa kanyang mukha. Pagkalipas ng ilang araw nakilala ni Kishi si Yasha sa mansyon at lumuhad habang sinasabi sa kanya na iniaalok niya ang bawat bahagi ng kanyang sarili para sa kanya. Sinabihan siya ni Yasha na huminahon ngunit pinilit niya maging kanyang espada at pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung gaano kahanga-hanga si Mao sa pag-iisip tungkol sa hinaharap. Siya pagkatapos ay naging mas malalim sa simp mode dahil sinabi niya na gusto niya itong maging Panginoon niya magpakailanman at nang tanungin ni Yasha kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon napaluha siya habang sinasabing hindi na niya gustong iwan siya nito muli. Pagkatapos ay kinuha ni Yasha ang kanyang espada mula sa kaluban nito at opisyal na ginawa siyang knight. Pagkatapos sinabi niya sa kanya na siya na ngayon ay ganap na pag-aari at agad na nagsimulang magtanong si Yasha kung maaari ba siyang lumayo sa pakikipag-ugnay sa isang sandali ngunit ngumiti ito sa paraang ipaalam sa kanya na siya ay luto. Makalipas ang ilang sandali nakipagkita sina Ann at Imoto sa ilang magsasaka na nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Mao at sa headmaid sa pagbibigay ng maraming para sa kanila. Sa kastilyo ang Winter King ay natigilan ng bigyan siya ng utos ng isang lingkod ng simbahan na pakilusan ang kanyang hukbo para sa isa pang digmaan at nang marinig ito ni Shonen ipinalagay niya na ito ay dahil sa paparating na halalan. Sa mansyon ng lahat ay nagsasaya nang may dumating na messenger na sinamahan ng Winter King at Yumihei sa kanilang pintuan.
Ang Winter King at Yumihei ay nagsiwalat na ang mga turo ni Mao sa agrikultura ay binansaga na masama dahil hindi niya isinama ang simbahan at hinihiling nila na dapat siyang ibigay sa mga awtoridad. Iminungkahi ni Yumihei na gamitin ang ilusyon dahil wala si Mao ngunit tumanggi si Yasha at sinabing siya na lang ang bahala dito. Inalok ni Kishi na sumama sa kanya ngunit sinabi niya sa kanya na mayroon siyang isang bagay na protektahan doon. Ibinalita niya ang katotohanan na kaya niyang lipulin ang lahat ng mga kaaway na bansa ng mag-isa kung gugustuhin niya ngunit sinabi ni Yasha na hindi niya ito gagawin dahil hindi siya papayagan ni Mao. Sa hideout ng alyansa sinabi ni Shonen sa kanyang mga kasamahan na ang Central Nation ay gumawa ng kanilang hakbang at ipinahayag ng Four Eyes na ang simbahan ay nagpaplano ng ikatlong banal na krusada. Nang tanungin ng Four Eyes kung ano ang maaari nilang gawin sinabi ni Shonen na kailangan nilang bumuo ng isang konseho ng 10 at sila ay nag-ambala ng pumasok ang may balbas na mga ngalakal kasama ang isang diplomat mula sa Ice Country. Hiniling ni Shonen sa diplomat na ipahiram sa kanila ang kanyang tulong at sinabing siya ay kwalipikado dahil siya ay nagmula sa Bard Country kung saan naghahari ang kanta at sayaw. Nang tanungin ng diplomat kung ano ang maaari niyang gawin sinabi ni Shonen na gusto niyang ihinto niya ang anumang ginagawa ng konseho ng 10 at mangalap ng ilang impormasyon para sa kanya. Sinabi rin niya sa kanya na tanungin ang may balbas na mga ngalakal kung kailangan niya ng anumang tulong at nang tanungin ng diplomat kung sinusubukan niyang bumili ng oras sinabi ni Shonen na naghahanap siya ng oras at hindi tagumpay. Itinuro ni Shonen na ang Crimson Scholar na si Mao ay nagnanais din ng parehong bagay at ang diplomat ay sumang-ayon na tulungan siya ngunit itinuro na ang kanyang mga kasanayan ay mabuti lamang para sa pagsasayaw at pagpapalaganap ng sabi-sabi. Gayunpaman sinabi ni Shonen na ayos lang dahil pinaplano niyang tumungo sa labanan sa kakaibang paraan at sumagot ang diplomat na hindi siya mamamatay doon nang hindi nalalaman ang dahilan kung bakit. Samantala ang mga tao ay nakikipagtalo sa mga kabalyero na walang paraan na si Mao ay hindi maaaring maging kriminal na binansagan nila siya bilang at nang pumasok si Yasha sa mansyon sinabi niya sa mga babae kung gaano ito kabaliwan sa bayan sa sandaling ito bago ihayag na ang ilang mga tao ngayon ay tumutukoy sa kanya bilang isang diyosa. Itinuro ni Kishi na mahal ng lahat ng mga magsasaka si Mao at pinatunayan niyan ang kanilang mga pahayag sa pagsasabing palaging nakangiti at kumakaway ang mga tao sa tuwing lumalakad siya sa bayan kasama si Mao. Pagkatapos ay ibinalita niya kung paanong ang mga tao ay palaging nagbibigay sa kanila ng mga regalo bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa ni Mao para sa kanila at sinabing dati nilang sinasabi sa kanya na alaga ang mabuti ang Crimson Scholar dahil marami na siyang nagawa para sa kanila. Lumipat siya sa isang mas nakaka-depress na tono habang inamin niya na nalungkot siya sa pag-alis at biglang narinig nilang tumunog ang kampana ng lungsod dahilan upang imungkahi ni Yasha na simulan na nila ang kanilang paglipat. Sinabi ni Kishi na kailangan din niyang lumabas para makinig sa isang lecture mula sa ilang makinis na messenger at pagkatapos ay niyakap niya si Anne at tiniyak sa kanya na ililigtas siya ni Yasha kung siya ay nasa panganib. Pagkalabas niya ng kwarto sinabi ni Yasha na oras na para kumilos siya at sinabihan niya si Anne na hintayin siya bago mag-teleport. Pagkaalis niya ay agad na napaluha si Anne habang nagtataka kung bakit wala siyang magawa sa kanilang sitwasyon. Samantala si Yumihei at ang Winter King's Knight ay nakamasid mula sa malayo habang ang mga tao ay nagkukumpulan ng buong puwersa sa labas ng isang partikular na gusali at sinabi ng Knight kay Yumihei na maglalagay siya ng mas maraming gwardya sa lugar dahil malapit nang dumating ang mensahero. Sa sandaling iyon isang grupo ng mga nakahod na lalaki ang sumakay sa eksena kasama ang mensahero at ang mga tao ay nagulat sa hitsura ng hari. Nagtataka sila kung siya ba ang messenger na nagtrabaho para sa taong sinusubukang iframe si Mao at sa sandaling iyon dumating si Winter King Jon Snow kasama ang dalawang gwardya sa tabi niya at nagpasalamat sa lahat sa paglabas. Tinanong ng mensahero kung sumama siya kay Mao at pinatunayan ng Winter King na ginawa niya ito bago sinenyasan ng kanyang mga kabalyero na dalhin ang isang huwad na Mao sa entablado. Sinabi ng messenger na hindi nila siya maloloko ng doble ngunit naniwala pa rin siya sa kanila nang mabilis na suriin ang kanyang sobra sa timbang nakatulong ang kanyang katawan. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na arestuhin siya at pagkatapos nilang maigapos siya pinasalamatan niya ang Winter King para sa pakikipagtulungan sa kanila bago sabihin sa mga tao na si Mao ay isang lingkod ng Diablo na magdadala ng kamatayan sa kanila kung ihanay nila ang kanilang mga sarili sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan siyang bugbugin ng mga nakahod na sundalo sa madugong paraan at ang mga tao ay talagang natakot sa kanilang nasaksihan. Nang ang isa sa mga gwardya ay nagsimulang umapakan sa kanya sinubukan ng Winter King na mamagitan ngunit pinigilan siya ni Yumihei at hiniling sa kanya na kontrolin ang kanyang sarili. Matapos ang pambubugbog dinagdagan ng messenger ng asin ang pinsala sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng lahat ng uri ng pang-aalipusto ngunit pagkatapos ay tumayo si Mao at sinabi sa mga tao na siya ay isang tao na may kaluluwa. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga tao na siya ay ipinanganak na isang serf at ipinahayag na siya ang ikatlong ipinanganak sa isang pamilya na may 7 miyembro.
Noon namatay ang kanyang kapatid dahil sa sakit at isang gabi dinala rin ng may-ari ng lupa ang kanyang kapatid. Nag-teleport si Yasha sa lugar at ipinagpatuloy ni Anne ang kanyang kwento sa pamamagitan ng paglalahad na ang kanyang bunsong kapatid ay namatay dahil sa sipon at isa pa niyang kapatid ay namatay dahil sa bulutong dahil wala siyang magawa. Sinabi niya na ang tanging nakaligtas ay siya at si Yamamoto at sinabi sa kanila na ang kapalaran ay mabait sa kanya dahil pinahintulutan siyang makuha ni Mao at Cho. Mas naging seryoso si Anne nang sabihin niya sa lahat ng tao sa lungsod na hindi niya matatanggap ang nangyayari dahil tao siya at pagkatapos ay nagsimula siyang magyap tungkol sa lahat ng mga bagay na nakakahiya sa kanya bilang isang serf. Ilang minuto pa siyang nangaral tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tao hanggang sa pinigilan siya ng White Night King sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang ulo gamit ang kanyang tungkod. Habang siya ay nasa lupa ay tinawag siya nitong isang erehe ngunit siya ay nagtalo na siya ay isang tao at bumangon muli upang sabihin sa mga tao na mayroon na silang kalayaang gumawa ng maraming bagay na hindi nila magagawa noon salamat kay Mao. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na huwag talikuran ang kalayaang iyon upang gawing mas madali ang mga bagay dahil ang mga kaloob ng mga espiritu ay mga kayamanan na hindi maaaring alisin sa kanila ng hari o ng simbahan. Muli siyang binangga ng messenger ngunit mapanghamon pa rin siyang nakipagtalo na hindi niya bibitawan ang kanyang sangkatauhan at ito ang naging dahilan upang simulan ng matandang lokohan ang desperadong pagsisikap na kumbansihin silang isa siyang mangkukulam. Sinabi niya sa mga tao na gamitin ang mga bato sa kanya kung gusto nila dahil mayroon silang kalayaan na gawin ito ngunit sinabi rin niya na kung gagawin nila ito dahil lamang sa inutusan silang gawin ito sila ay mga insekto na walang pakiramdam ng malayang kalooban. Tinapos niya ang kanyang talumpati sa muling pagsasabi na siya ay tao at nagsimulang ibato ng mga tao ang kanilang mga bato sa mensahero at sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay inutusan ng messenger ang isa sa kanyang mga tauhan na pugutan siya ng ulo ngunit bago niya magawa iyon isang bato mula sa mga manunood ang tumama sa kanya sa likod. Nang subukan niyang pugutan muli ang ulo nito pinigilan siya ng Winter King gamit ang kanyang espada at buong tapang na sinabi sa messenger ng Doofus na siya ang tunay na hari ng bansa habang pinalaya nina Yumihei at Kishi si Anne mula sa kanyang mga tanikala. Sinabi ng Winter King na inspirasyon siya ng mga salita ni Anne at pagkatapos ay ipinahayag na ang kanyang bansa ay pinalawak na ang proteksyon nito sa Crimson Scholar. Sinundan ni Kishi sa pagsasabing kinikilala siya ng kumbento sa tabing dagat bilang isang santo at walang pagpipilian ang mensahero kundi ang umalis na parang isang kalunos-lunos na talunan habang ang mga tao ay nagsaya. Kinagabihan pinuri ni Yasha si Anne sa kanyang katapangan. Pagkaraan ng ilang sandali itinuro ng silangang general sa grupo na opisyal na silang nakipag-away sa simbahan sa pamamagitan ng pagtanggap kay Anne at inihayag ni Kishi na ang pananalita ay nagpasigla sa mga serf ng labis na nagre-rebel na sila sa kanilang mga may-ari ng lupa. Sinabi ng Winter King na ito ang problema dahil ang kanyang talumpati ay nagsimula ng ilang matinding pagbabago sa mga bansa sa timog at dahil ang mga tao ay nagnanais ng kalayaan iniisip niya kung ano ang dapat na reaksyon ng mga royal. Iminungkahi ng Reyna na palayain ang mga serf bilang isang paraan ng pagtayo sa tabi ng mga tao at itinuro ng hari ng taglamig na mayroon silang sapat na pagkain upang suportahan ang 2 beses sa kanilang populasyon salamat sa patatas. Pagkatapos ay tinanong ng silangang general kung ito ay isang pagkilos ng pagsuway laban sa mga sentral na bansa na maaaring humantong sa isang digmaan na maaaring sirain ang bansa ngunit sinabi ng isa pang maharlika na nag-alinlangan siya na maglulunsad sila ng agarang pag-atake. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kung sila ay mawawasak ang mga sentral na bansa ay mawawala ang tanging bagay na nakatayo sa pagitan nila at ng mga demonyo at sinabi na ang kanilang militar ay binubuo ng mga independenteng grupo na kontrolado ng mga lokal na Panginoon na nangangahulugang aabutin sila ng hindi bababa sa 6 na buwan upang mag-ipon ng isang pinag-isang puwersa. Pagkatapos ay sinabi ni Yasha na hindi na niya naiintindihan kung ano ang nangyayari dahil hindi niya alam kung ano ang sinusubukan ng mga sentral na bansa simbahan o kanilang hari. Inihayag ni Kishi na ang kanilang layunin sa papel ay ang lahat ng mga tao sa kaharian ng tao ay magkaisa sa ilalim ng bandila ng liwanag na espiritu ngunit ang kanilang tunay na layunin ay ang mangalap ng kayamanan. Idinagdag niya na nais din nila ang lahat ng kaalaman, paggalang at kapangyarihan sa pamamagitan ng pagnanakaw sa lahat ng iba ng kanilang kayamanan upang maitaas ang kanilang mga sarili at pagkatapos ay naglabas ng isang panayam na minsang ibinigay sa kanya ni Mao tungkol sa kung paano nagsisimula ang tunay na kasaganaan sa malayang daloy ng mga kalakal. Pagkatapos ay sinabi ni Kishi na pinapanatili ng simbahan ang iba pang mga tao na mahirap upang yumaman ang kanilang sarili at nang tanungin ni Yasha kung ano ang maaari nilang gawin upang mapahusay ang mga bagay dumating si Imoto upang bigyan sila ng ilang matatamis na pagkain. Samantala hindi nagtagal ay ipinaalam kay Shonan na ang convert sa tabing dagat ay lumikha ng isang bagong simbahan na tinatawag na True Church of Light Spirit at ginagawa nila itong pambansang relihiyon at bilang tugon tumawa siya dahil alam niyang ito ang ginagawa ng mga bayani.
Pagkatapos ay sinabi niya ang katotohanan na ang simbahan ang napili at sinabing hindi ito makakaapekto sa suporta na kanilang natanggap bago maglabas ng isang piraso ng papel kung saan nakita niya ang isang plano upang palayain ang mga serf. Ipinaalam sa kanya ng Four Eyes na ang mga katulad na papel ay ipinamamahagi sa buong kaharian at agad na naalala ni Shonen si Mao na sinabi sa kanya na gumawa siya ng isang bagay na isusulat na papalit sa mga pergamino na dati nilang ginamit sa kaharian. Habang naglalakad silang dalawa sa mga bulwagan tinanong ni Shonen ang Four Eyes kung saang direksyon nakasandal ang konseho at sumagot siya na tatlo sa kanila ang nakatalikod sa gitna, dalawa ang nasa gilid ng Southern Triad habang ang iba sa kanila ay nanatiling neutral. Pagkatapos ay inutusan siya ni Shonen na hanapin ang kanilang mga ari-arian at pagkatapos ay pumasok sila sa isang silid ng imbakan kung saan sinabi niya sa Four Eyes na bumili ng maraming materyales hanggat kaya niya nang hindi nagtataas ng hinala. Sinabi rin niya sa kanya na bumili ng trigo sa 100 puntos at mula noon ay umabot ng hanggang 250 puntos hanggang sa katapusan ng buwan upang mapuno nila ang silid na iyon. Sinabi ng Four Eyes na hindi pa niya narinig na may bumibili ng ganoon karami noon kaya ipinaliwanag ni Shonen na hindi trigo ang talagang hinahangad nila dahil ang tunay na layunin ay magbenta ng pera. Bumalik sa silid ng diskarte iminungkahi ng Reyna na gumamit sila ng isang kanta dahil kahit na ang mga hindi marunong magsasaka ay maaaring matuto ng mahihirap na salita sa pamamagitan ng kanta at pagkatapos ay ibinalita niya ang katotohanan na ang kanyang kaharian ay Bard Country. Bago niya makumplito ang kanyang pitch sinabi ni Anne na tutuligsahin ng simbahan ang kanilang mga turo tulad ng ginawa ng messenger at pagkatapos ay sinabi niya na hindi nila dapat gawin ito dahil walang magandang mangyayari sa pagsali sa mga mananampalataya ng magaan na espiritu sa isang pangit na labanan. Nang tanungin ng Reyna kung paano sila makakakuha ng mas maraming tao na pumunta sa bansa sinabi ni Anne na maaari nilang ipaliwanag sa kanila ang mga dahilan kung bakit sila dapat pumunta at pagkatapos ay ibinalita ang katotohanan na may pag-asa sa katimugang lupain dahil nag-aalok ito ng napakakomportibleng pamumuhay para sa lahat. Pinuri siya ng Winter King para sa kanyang matalinong input. Bumalik sa opisina ng alyansa tinanong ni Shonen kung paano tumutugon ang merkado at sinabi sa kanya ng Four Eyes na ang mga maharlika at mga ngalakal ay tumutugon ng maayos dahil mayroon silang trigo sa kamay. Nang tanungin niya ang tungkol sa mga may-ari ng bukid sinabi ng Four Eyes na ang ilan sa kanila ay kinakabahan ngunit kakaunti ang handang magbenta kung may sapat na pera. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Shonen ang ilang mga scroll na tinawag niyang kasunduan sa pagbili ng produkto at ipinaliwanag niya na magagamit niya ito upang magbayad ng maaga para sa mga pananim ng trigo sa susunod na taon na magbibigay daan sa kanila na makakuha ng trigo sa mas mababang presyo kahit na tumaas ang kabuuang presyo. Pagkatapos ay sinabi niya na magpapayaman sila sa pamamagitan ng paggawa ng takot sa mga tao na tataas ang presyo ng trigo at idinagdag na ang susunod na yugto ng kanilang plano ay mangyayari sa huling bansa. Samantala ang Eastern General ay nakikipag-usap sa isang matandang demonyong maharlikang kasama niya na pinangalanang Cloud Dragon tungkol sa kung paano nauubusan ng supply ng pagkain ang kanilang bayan nang lumitaw ang Dragon Princess at sinabihan ang Cloud Dragon na bumalik sa kanyang dumpster bago sabihin sa silangang general kung paano ang isang mapanganib na lahi ng mga demonyo na tinatawag na Asher na mga demonyo ay lihim na nakikipag-ugnayan sa mga tao sa Gateway City. Kasabay nito pinanood ng bar diplomat ang ilang mga mangangalakal na nawalan ng isip sa bagong pagtaas ng presyo ng trigo at ang alyansa ay nagsagawa ng isang pulong kung saan inutusan ni Shonen ang Four Eyes na tumuon sa pagbebenta ng ilang mga kasunduan sa pagbili ng trigo sa mas malalaking may-ari ng lupa. Pagkatapos ay sinabi niya na maaari nilang pigilan ang ilang miyembro ng simbahan na laban sa kanila sa pagkilos gamit ang kanilang mga assassin na tinatawag na Black Hand at ito ay naging dahilan upang hindi makapagsalita ang Four Eyes. Maya-maya isang maharlika ang nagpaalam sa Winter King na ang mga presyo ng mga bilihin ay tumataas sa bilis na hindi pa nila nararanasan noon at ito ay nasa bingit ng pagsira sa ekonomiya ng kanilang bansa. Nang humingi ang hari ng mga paraan upang malabanan ito sinabi ng maharlika na maaari nilang gamitin ang mga terepa upang maiwasang mapunta ang kanilang pagkain sa mga sentral na bansa. Isang gabi binisita ng Dragon Princess si Shonen at sinabi sa kanya na natagpuan niya ito salamat sa isang detection spell na ginamit ng isang dumaan na salamangkero. Nang tanungin niya kung ano ang gusto niya sinabi niya na gusto niya ng malaking halaga ng asin at nang maalala ni Shonen ang mga sinabi ni Yasha noong huli nilang pagkikita sinabi niya sa kanya na kailangan nilang makilala ng husto ang isa't isa. Samantala si Mao ay nasa isang magic-induced coma at naalala niya noong una niyang sinabi kay Sho ang kanyang mga plano na mapalapit sa bayani bago pa siya naging demonyong Panginoon. Kinabukasan ipinaalam ng Winter King kay Yasha na nagpadala ang simbahan ng opisyal na deklarasyon ng digmaan gayon din ng liham ng ekskomunikasyon. At galit na sinabi ni Yasha na ayaw niyang makipag-away dahil hindi ito ang gusto ni Mao.
Pagkatapos ay tinanong niya ang hari ng taglamig kung gaano katagal nila magagawang lumaban ng walang casualty kapag nagsimula ang digmaan at sinabi niyang ayaw niyang may mamatay sa magkabilang panig. Sinabi ng hari na posible ito sa loob ng 4 na linggo at pagkatapos ay nanumpa na gagawin ito. Pagkaraan ng ilang oras ipinaalam ng Four Eyes kay Shonen na sinusuportahan ng simbahan ang pagsisikap ng banal na kabisera na mag-issue ng bagong pera at nang tanungin ni Shonen kung ano ang halaga ng palitan sinabi niyang 28 sa lumang ginto ang maaaring ipagpalit sa 10 bagong ginto. Pagkatapos ay sinabi ng Four Eyes na ang parehong pagmamayari at paggamit ng mga lumang gintong barya ay malapit ng ipagbawal at pagkatapos ay ibinunyag niya na sila ay magbubunga ng higit sa kinakailangan upang palitan ang kasalukuyang supply. Nang tanungin ng Dragon Princess kung ano ang ibig niyang sabihin ipinaliwanag ni Shonen na gagawa sila ng 5,000 bagong piraso ng ginto para sa bawat 10,000 luma na pinalitan nila at pagkatapos ay iminumungkahi sa pamamagitan ng exchange rate na ang 5,000 bagong ginto ay nagkakahalaga ng 14,000 lumang ginto. Sumangayon sila na isa itong smart rip-off scheme ngunit nagtaka si Shonen kung magagawa ba nilang panatilihin ito sa halagang gusto nila. Samantala isang matabang pangit na hari ang ipinaalam ng kanyang kawal na mahigit 650 sundalo ang natipon para sa kanila at idinagdag na ang ibang mga bansa ay nagpapadala rin ng mga tropa ng suporta. Nang tanungin niya kung kumusta ang kaaway ipinaalam sa kanya ng kawal na naglalaan sila ng oras upang magtipon ng ilang puwersa at pagkatapos ay isang kabalyero na may galo sa kanyang mukha ang nagpakita upang ipaalam sa kaaway na hari na nagdala siya ng 400 kawal. Noon lang isang matandang lalaki ang nagpaalam sa Event King na nabigyan sila ng 20 barrels ng dekalidad na iced wine ng mga lokal na may-ari ng lupa at agad na inutusan ng kaaway na hari ang kanyang mga mersenaryo na kumuha ng ilan. Sa ibang lugar ipinaalam ng Haring Puting Kabalyero sa dating commander ng silangan na ang scholar na pulang-pula ay gumagawa pa rin ng ilang mga librong lapastangan sa Diyos sa bansang Bakal at gayon din na ang mga serf ay tumakas sa bansang Bakal. Natakot siya na ang bansang White Knight ay malapit ng mapahamak ngunit pagkatapos ay iminungkahi ng ex-Eastern Commander na maglunsad sila ng sorpresang pag-atake sa bansang Bakal. Samantala sinabi ng Winter King sa kanyang kabalyero na tiyakin na ang mga kagamitan para sa malamig na panahon ay ipinamahagi sa mga sundalo sa harapang linya at hiniling din sa kanya na mabawasan ang mga nasawi. Pagkatapos ay sinabi ni Kishi na ang hukbo ng gitnang bansa ay 12,000 sa bilang at sinabi ng hari ng taglamig na kailangan nilang magtipon ng mga 4,500 mga tao sa kanilang sarili. Nangako si Kishi na gagawin niya ang kanyang makakaya para maiwasan ang mga casualties at naantala ang kanilang strategy meeting. Nang pumasok ang isang kabalyero upang sabihin sa kanila na mahigit 1,000 demonyo ang dumarating tahimik na tinanong ni Kishi si Yasha kung may nangyari kay Mao at sumagot siya na hindi niya iyon iniisip. Sinabi ng Winter King na wala silang matitira pang lalaki kaya nagpa siya si Yasha na alagaan ang mga demonyo ng mag-isa. Pagkatapos ay tinanong niya ang hari ng taglamig kung pinili niyang hindi labanan ang mga demonyo at sinubukan ng hari ng taglamig na mapanatili ang kalmado habang sumagot siya na kailangan nilang pigilan ang isang digmaan sa dalawang larangan. Kasabay nito nakipagkita si Shonen sa marangal na bigot na nagpataw ng mga Terepa at hiniling sa kanya na bigyan ng alyansa ng isang eksklusibong exemption mula sa Terepa. Inihayag din niya ang kanyang intensyon na popahan ang bahagi ng lupain ng Aurora Island at pagkatapos ay ipinahayag ang kanyang pagnanais na magtatag ng mga bangko sa loob ng mga kabisera ng kanilang 3 bansa. Pagkatapos ay gumawa siya ng pang-4 na kahilingan na bilhin ang kanyang buong stock ng patatas at bigot. Ipinaalala sa kanya ni Noble na ipinagbawal ng Inquisition ang patatas. Kasabay nito nag-teleport si Yasha sa labas ng lungsod at habang lumilipad siya patungo sa kinaroroonan ng demonyo ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na matupad ang mga pangarap ni Mao at lumikha ng isang mapayapang mundo na walang mga digmaan. Sa kalaunan ay dumating siya sa punto kung saan nakita niya ang ilang Asher Demons na nakasakay patungo sa lungsod at nagpasya siyang paalisan ang mga ito ngunit bago niya magawa ang anumang bagay isang salamangkero na nagngangalang Maho ang lumitaw sa kanyang likuran. Samantala sa wakas ay lumabas si Mao sa silid ng hari ng demonyo at nang mapansin ni Cho na siya ay kumikilos tulad ng isang masamang kontrabida sa karton nagpatawag siya ng isang multo upang salakayin siya. Sinira ni Mao ang multo sa isang sigaw na naging sanhi ng pagkahulog ng espada nito sa mga kamay ni Cho at nang sisingilan siya ni Cho gamit ang espada tinawag niya ang sarili niyang espada upang ilihis ang kanyang pag-atake. Habang nagsasagupaan ang dalawang babae sinubukan ni Cho na ibalik ang tunay na Mao gamit ang Takno-Jutsu ngunit inis lamang nito ang inaalihan na si Mao kaya't naputol niya ang braso ni Cho. Samantala nag-scan si Maho kay Yasha at sinabi sa kanya na hinihintay siya ni Mao. Sinabi rin niya sa kanya na sirain ang gate gamit ang kanyang pinakamalakas na spell kapag inalagaan niya ang mga demonyo at itinuro ni Yasha na ang paggawa niya ay pipigil sa mga tao na pumunta sa kaharian ng demonyo.
Kasabay nito na pagtanto ng maharlikang bigot na sinusubukan ni Shonen na lumikha ng isang dual currency system at nalaman din na nagpaplano siyang magbukas ng mga relasyon sa kalakalan sa mga demonyo. Nang tanungin niya si Shonen kung bakit niya ito ginagawa, sinabi niya na ito ay dahil siya ay isang mangangalakal at pagkatapos ay inilantad ng prinsesa ng dragon ang kanyang mga sungay habang ipinakilala siya ni Shonen bilang isang kinatawa ng Gateway City kung saan magkakasamang nabubuhay ang mga demonyo at mga tao. Bumalik sa larangan ng digmaan, gumamit si Maho ng isang malaking spell upang ihatid ang lahat ng mga demonyo palayo na lumikha ng isang pagbubukas para kay Yasha upang sirain ang gate sa kaharian ng demonyo gamit ang isang Chidori Blast. Sa ibang lugar na balitaan ng ilang sundalo sa Iron Country na paparating na ang mga kalaban kaya kinuha nila ang kanilang battle formations habang nagtatago sa isang hukay na hinukay nila sa lupa. Hindi nagtagal ay nahuli ang hukbo ng White Knight sa ilang mga bitag na kanilang itinakda at sinimulan nilang ibagsak ang mga ito gamit ang ulan ng mga palaso. Inutusan ng ex-Eastern General ang kanyang mga sundalo na sumulong, ngunit ang mga sundalong bakal ay napatunayan pa rin na mahigpit na kalaban para sa kanila. Kasabay nito lumipad si Yasha sa mga guho at nakakabigla siyang dinala sa kaharian ng demonyo. Ipinaliwanag ng misteryosong salamangkero na ang kaharian ng demonyo ay direktang konektado sa kaharian ng tao at inihayag din niya na si Maho ay nasa proseso ng pagbabagong anyo bilang hari ng kasamaan. Bumalik sa kastilyo ng demonyo, sinubukang salakayin muli ni Maho si Cho, ngunit nagawa ni Cho na maipit siya sa lupa at i-lock ang mga pintuan ng silid pagkatapos makatakas. Lumipad si Yasha sa kastilyo ng demonyo at nakita ang masamang aura na humawak kay Maho. Nakagawa siya ng isang dramatikong pagpasok sa pamamagitan ng pagsabog sa pintuan ng silid at nang si Maho ay nagpatawag ng isang higanting side upang harapin siya, ipinaliwanag ni Cho na siya ay napinsala ng masasamang espiritu ng mga nakaraang hari ng demonyo. Nang sitihin ng masamang Mao si Yasha, hinaranggan niya ang pag-atake sa pamamagitan ng paghawak sa talam. Samantala tinanong ng Yumihi si Maho kung saan siya napunta sa lahat ng oras na ito at sinabi niyang nakapunta siya sa kaharian ng demonyo bago ihayag na binigyan siya ng Crimson Scholar ng ilang mga utos na ipaalam sa kanila. Ipinadala niya ang impormasyon habang ginagawa ang kanyang pinakamahusay na impresyon kay Mao at ang science mumbo-jumbo na kanyang binibigkas ay napakakomplikado na kahit si Tony Stark ay hindi siya maiintindihan. Nang humingi sa kanya ang Winter King ng mas madaling bersyon, sinabi niya na ang gawain ay alisin ang bulutong at nagulat ito sa lahat ng tao sa silid dahil sa oras na iyon ang bulutong ay nakamamatay sa COVID-19 noong 2020. Gayunpaman sinabi ni Maho na maaari nilang alisin ito gamit ang ilang mga tagubilin sa isang scroll na ibinigay sa kanya ni Maho, at habang binabasa niya ang scroll sinabi niya na maaari nilang samantalahin muli ang biktima ng sakit para sa isang panahon. Habang tinitingnan ng Winter King ang scroll, iminungkahi ni Maho na gamutin nila ang lahat ng apektado ng sakit sa katimugang rehiyon para sa tig-isang gintong piraso at napagtanto niya na maaaring ito ang kanilang pagbaril sa pagkuha ng tigil putukan. Matapos basahin ang mga tagubilin, agad na nakatulog si Maho sa trono at nang maalala ng maharlikang bigot ang kanyang pakikipag-usap sa prinsesa ng dragon, nakiusap siya sa hari ng taglamig na isaalang-alang ang mungkahi ni Maho. Sa Iron Country, si Anne ay nagtatayo ng ilang bagay kasama si Emodo sa workshop ng ang dating Eastern Commander ay gumawa ng sorpresang hitsura. Bumalik sa Demon Realm si Yasha ay pumasok sa full Naruto mode nang magsimula siyang mang-aral sa masamang Mao, ngunit sa halip na mahulog sa kanyang mga salita, hinawakan siya nito at hiniling na sumama sa kanya upang sabay nilang pamunuan ang mundo. Agad na tumanggi si Yasha at sinabing ang mundo ay hindi kanya upang ibigay bago mag-teleport sa ibang lugar, kung saan niyakap siya nito at sinabing ang kanyang katawan ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Pagkatapos ay sinabihan niya si Mao na gumising at dahil dito ay lumabas ang lahat ng madilim na aura sa kanyang katawan na iniwan ng mga lovebird na magkaroon ng kanilang romantikong muling pagsasama. Bumalik sa pagawaan, itinutok ng masamang commander ang kanyang talon kay Anne habang nakahawak kay Emodo at nang hilingin nitong lumuhod ito sa kanya ay agad itong sumunod. Pagkatapos ay inihagis niya si Emodo sa lupa at sinimulan itong sipain. Nang malapit na niyang itama ang huling suntok sa kanya, nagpakita ang isa sa mga apprentice ni Kishi at pinatigil ang pag-atake sa pamamagitan ng pagbato sa kanya ng espada. Samantala muling kinapitin ni Yasha ang braso ni Chu at nag-alok na sabihin kay Mao ang lahat ng namiss niya mula nang wala siya. Kasabay nito ang ilang mga sundalo ay magkasamang naghahapunan at ang kanilang commander ay nagpahayag na ang dahilan kung bakit nagsimula ang mga maharlika ng isang digmaan sa Southern Triad ay dahil sa pagkain. Nang tanungin ng isang sundalo kung bakit hindi sila umaatake, ibinunyag niya na nag-aaway sila kung sino ang tatanggap ng mga teritoryo sa timog kapag bumagsak sila, at sinabi rin niya na tutulungan sila ng mataas na pari na dumating kamakailan upang ayusin ang mga bagay-bagay.
Pagkaraan ng ilang sandali isang sundalo ang nagpaalam kay Kishi na nagsimula na ang mga kabalyero ng kaaway sa kanilang paglipat at nang tanungin niya kung maaari nilang i-mount ang kanilang depensa sinabi niya na hindi na kailangan dahil pupunta siya upang harapin sila. Inangkin din niya na agad silang umaatake gamit ang mga top-class na kagamitan at nang itinuro ng kanyang tenyente na walang sapat na top-tier na kagamitan para sa lahat ng mga sundalo sinabi niya na hindi niya mapapayagan na magsimula ang tunay na digmaan. Samantala ang mga apprentice ni Kishi ay nakipagtalo sa masamang commander at hindi nagtagal bago siya kinuha ng masamang commander sa mga robe. Nang sinubukan niyang itama ang pangwakas na suntok hamarang ang apprentice gamit ang ilang bakal na arrow na itinali niya sa kanyang palso at nang subukang umatake muli ng masasamang Doofus nakipagbuno sa kanya ang apprentice hanggang sa pareho silang nahulog sa basement. Sa larangan ng digmaan pinangunahan ni Kishi ang kanyang mga kabalyero sa labanan gamit ang isang napakatalino na taktika na nagpagulo sa mga sundalo ng kaaway at sa huli hinati nila ang kanilang hukbo na pinilit na habulin sila ng mga kalaban na sundalo. Nang pumunta sina Ann at Imoto sa basement nakita nila na parang surot ang dating commander ng silangan at napanatag sila nang makitang nakaligtas sa pagkahulog ang apprentice sa pamamagitan ng pagdikit sa dingding gamit ang kanyang espada. Kasabay nito inutusan ni Kishi ang kanyang mga kabalyero na huwag buhayin ang mga kawal na kalaban dahil mga alagad din sila ng magaan na espirito at biglang umulan ng nyebe na naging dahilan upang gumaan ang pakiramdam ni Kishi na parating na ang kanilang mga reinforcement. Samantala isang blonde na maharlika ang nagpakilala ng Ripple sa mga pinuno ng simbahan bilang isang sandata na binuo ng Crimson Scholar at sinabi niya na ito ay napakalakas na kaya nitong pahintulutan ang isang maliit na hukbo ng mga alipin na malampasan ang kanilang kasalukuyang mga tropa kung sila ay gumawa nito ng maramihan. Pagkatapos ay inutusan sila ng papa na kunin ang buhay ng demonyong hari at makuha ang iba pang mga bagay na kanilang nilalayon. Maya-maya nagbigay ng talumpati si Mao sa mga tao sa kaharian ng demonyo kung saan ipinakilala niya si Yasha sa kanyang Black Knight armor bilang kanyang personal na Verdugo at nang umakyat siya sa entablado nag-aura farm siya sa pamamagitan ng pagsira sa isang kalapit na bundok gamit ang isang spirit bomb. Pagkatapos ay tumawag si Mao para sa isang pagpupulong ng lahat ng mga lahi sa kaharian ng demonyo at nagsimulang magsaya ang mga demonyo dahil inaakala nilang naglulunsad siya ng todong digmaan sa mga tao. Pagkaraan ng ilang araw ipinaalam ni Murata kay Mao ang tungkol sa plano ni Shonen na magtatag ng dual currency system at natuwa siya sa ideya. Habang nag-aalmusal sinabi ni Kishi kay Mao na ibinigay niya ang kanyang sarili kay Yasha at sa una ay natakot siya bago pumayag na mamuhay ng isang polygamous na buhay kasama niya. Pagkaraan ng ilang sandali sinabi ni Cho kay Mao kung paano inilipat ni Ann ang bansa sa kanyang pananalita at sa mga luhang lumalabas sa kanyang mga mata sinabi ni Mo na mahal niya ang mundo. Kung ikaw ang bida sino sa iyong mga asawa ang una mong dudurugin ng iyong espada? Si Mao o si Kishi? O marahil maaari mong dayin sila ng prinsesa ng dragon?